Kamusta naman kayo? Kamusta naman ang buhay-buhay? Oo, nako. Nakakatawa yung nangyari kahapon. Alam ninyo ilang buwan, actually taon 2024 pa lang, kinakanana, 2023, kinakanana si VP Sara. Pare-parehas lang naman yung kanilang mga binibintang sa kanya. Pero ang nakakatawa rito, na-impeach siya noong 2025. Tapos 2026, in-impeach siya ulit. So I was expecting a lot from itong mga I was expecting a lot from yung mga prosecutors, mga congressman. Ang yayabang hindi ba? Kung maka-akusa, talagang sagad-sagad. Kung makapag-press con mayat maya. Kahapon nagmukha silang mga bata. Kahapon nagmukha silang mga totoy, sanggol, elementary, doon sa isa pa lang isang abogado pa lang yun ni VP Sara na nagsalita. Pero nagmukha na silang mga tanga, nagmukha na silang mga walang alam. Ilang taon nilang niluluto yan kay Inday Sara. Tapos, unang araw pa lang, sa leeg na kagad ang tama nila. I was expecting talaga na prepared sila doon sa hearing na yan. Good morning, shout out sa lahat ng mga nanonood mag-like po tayo and share. Apakapalad ninyo kasi itong ating live stream na ito ay mamaya ipa-private na natin to. Tapos, i-upload natin separately. Kasi nga, as much as I want to record a video, wala tayo sa setup natin, kaya samantalahin natin. Muna tayo, live muna tayo and then i-upload ko na lang ito mamaya para doon sa mga hindi makakahabol dito sa live. Yan, like and share natin para dumami yung ating, yung ating mga nanonood ngayon at para maganda ang discussion natin. Ilagay nyo din dyan sa inyong mga comments kung ano yung mga gusto yung pag-usapan, reaksyonan natin diyan sa mga nangyari sa sa Senado kahapon. Umpisa pa lang mukha ng tanga But anyways, ayun nga, balikan natin ilang taon na ginawa ito, pina-repair ito ng mga congressman. Tapos pagdating doon, nagmukha silang mga tanga, nagmukha silang mga bobo. Noon kasi, boss, you seem to be losing weight, sabi ni Napoleon. Oo, nagano na ako, babawas tayo, hindi tayo masyado nagkakain, and of course, exercise. Maganda yan maganda yon. Kasi simula na nung nag-Baker Slim ako, hindi na ako nagkasakit, hindi na ako tinarangkaso, hindi na ako inubo, hindi na ako, yung mga sipon, konti-konti lang, pero hindi na siya tumatagal katulad before. So, nag-lose na rin tayo ng at least nasa mga 40 kilos na. So masaya yung yung feeling na healthy and light. But going back doon sa nangyari kahapon. Nasanay kasi yung mga congressman na sila yung bida, nasanay yung mga congressman na na lahat ay kayang-kaya nilang makuha. Na kontrolado nila ang naratibo. Na mukhang sila lang yung matalino, 'di ba? Yung mga congressman ganyan. Yes or no lang, 'di ba? Ganun sila. Pero kahapon ginanon sila ni Attorney Season. Tinanong ni Attorney Season etong bubita estapador na congresswoman ng Batangas na tali-talinuhan. Sabi nila katulad daw ito ni Miriam Defensor Santiago. Paano naman magiging katulad ni Miriam Defensor Santiago itong si Luistro? Putang ina, bukod sa ang bagal-bagal na magsalita, may binabasa pa. Tapos hinga pa ng hinga, putang ina, may panis na laway pa. Nakakadiri. Putang ina, pangit mo na, may panis na laway ka pa. Buisit ka talaga. Alam niyo, tinanong siya. So, i-arraign mo ba? Plano mo ba na i-arraign yung plaintiff? Tapos kung ano-ano yung sinasabi niya. As I've mentioned, blah blah blah. Sinabi ni Season sa kanya, it's a yes or no question. Sagutin mo lang ng yes or no. Ang dami mo pang palabok. Tapos galit na siya. Nag-aalburuto na sila. Ang sabi nung abogado ni Inday Sara, yes or no lang. Sinasayang natin yung oras ng korte sa napakamabubulaklak niyong mga sinasabi. Hindi ito labanan ng opening statement. Ang dami pa niyang sinabi sa opening statement niya. Opening statement na nagrereklamo yung mga driver, yung mga maingista. Ulul, putangin na ninyo yung opening statement mo, Luistro. Lahat patama kay Bongbong Marcos. Kaya nga ang tanong ko sa social media yun bang opening statement mo para kay Bongbong Marcos ba yun? Di ba? Kasi, sinabi niya lahat doon, pandarambong. Nandoon kay Bongbong yan. Kulang na nga lang sabihin niya, adik hindi ba? Pero pandarambong, pangungupit, pagwaldas sa pera ng taong bayan,
betray sa trust ng Pilipino, lahat yan kay Bongbong Marcos patama Kaya sana hindi nanonood si Bongbong kahapon kasi kung nanonood si Bongbong kahapon, masasaktan siya sa mga sinasabi ni Luistro. Tsaka ang kapal ng mukha ni Luistro. Sabi nga nila, kung ikaw ay nag-aakusa, pupunta ka sa isang korte at ikaw ay nag-aakusa, you should come with clean hands. Alam niyo yung ibig sabihin nun? Kailangan malinis ang konsensya mo. Kailangan malinis kang tao kung pupunta ka sa isang lugar para mag-akusa sa ibang tao. Kailangan wala kang kaso ng korupsyon. Unang-una si Jervil Luistro, meron yan demanda sa kanyang distrito ng yung cat's eye, tandaan niyo sa kalsada yung umiilaw. Kasi yan source of corruption yan DPWH din yan. Meron yan si Luistro na kaso ng pandarambong diyan. Pa yan? If I'm not mistaken, dinidinig pa yan. May mga sabi-sabi ayon sa 18 Marines plus 4 na nakatanggap daw yan ng maletang pera o nakatanggap ng envelope, kung ano man, basta nakatanggap siya ng pera mula kay Zaldico at di umano diyan sa mga hearings nila, diyan sa Congress ng Quadcom, Tricom at kung ano-ano pang mga abnormal na yan, nakatanggap din yan daw. Bawat sabi ito ni Greco Bellica, bawat isang hearing daw at ikaw ay nagtanong sa mga Duterte o binanatan mo yung mga Duterte, milyon-milyon daw yung tatanggapin mo. That's according to them. Inuulit lang natin dito. So anong moral ascendancy neto ni Jervil Luistro para magbintang at mag-prosecute kay VP Sara kung siya mismo napakarami niyang hindi maipaliwanag unang-una sa lahat na mga yaman. Meron siyang hindi maipaliwanag na mga proyekto. Lahat sila diyan, si Ridon, di ba? Yung kanyang party list, sabi nila din daw, kurakot. Tapos maraming mga congressman ang mga kurakot. Ang tawag nga sa kanila contractor. Sabi pa nga ni Ping Lacson, at least 70 na mga congressman ay contractor. Hindi ba? Tapos Congress ang pupunta diyan, mapoprosecute kay VP Sara. Tapos ang gusto nilang mangyari, kalkalin yung mga bank transactions ni VP Sara nung hindi pa siya impeachable officer. 4 na taon pa lang si VP Sara na impeachable officer. Hindi ba? So dapat ang salin na titingnan mo is yung salin niya nung 2022 nung siya ay naging Vice President ng Pilipinas. So from then hanggang ngayon, from then to now, meron ka lang 4 na taon na dapat na salin na titingnan. Kung paano niya na-accumulate yung kanyang wealth before siyang maging Vice President, labas ka na dun. Labas ka na dun. Ngayon, 2022 onwards, doon ka lang titingin sa kung magkano yung nadagdag sa kanyang kayamanan. Katulad ni Martin Romualdez. Simula nung naging congressman siya nung naging presidente yung kanyang pinsan, nag-accumulate siya ng I think billions of pesos. Nag-accumulate siya ng billions of pesos. Parang tumaas from 500 million na net worth niya, naging 3.5 billion. So, saan nanggaling yun? Dapat yun ang tinitingnan. Si Bongbong Marcos, yung salin niya, from 2022 hanggang ngayon, tumaas ng bilyon-bilyon. Salin yung kanyang asawa, yung wealth ng asawa niya. Tapos tingnan ninyo yung anak niya na si Sandro Marcos, wala man trabaho yan. Hindi ba? Walang trabaho yan. May mana na ba na nakuha yan? Palagay ko wala pa kasi hindi ka naman makakakuha ng mana kung buhay pa yung mga magulang mo. So kung, for example, mayaman ang magulang mo mayaman, hindi ikaw. Pwedeng may kotse ka, may bahay ka, pwede siguro may pera kang pinanggagastos, may pambili ka ng luho, mga Dior, mga kung ano-ano mga luxury items. Pero, pag tinignan mo yung bangko mo, yan, hindi ka bilyonaryo. Maaaring may milyon na laman yan, pero siguradong hindi ka bilyonaryo kasi nga, wala ka naman trabaho Hindi pa naman namamatay yung mga magulang mo para makatanggap ka na sandamukal ng mga inheritance di ba? So yun ang dapat sinisilip. Anong mga negosyo nito ni Sandro Marcos at papaano siya nagsimula dito sa negosyo na to at paano niya nakuha, kung magkano yung net worth niya ngayon, paano niya yun nakuha, saan paraan niya yun nakuha. Dapat yun na tinitingnan di ba? So yun nga ang nakakatawa dito, mga bossing. Itong mga nag-aako sa kay VP Sara, mukhang mga talagang sila yung, di ba sabi ko sa inyo, ayan, pag nagtumuro ka na ganyan, ilang daliri yung nakaturo pabalik sa'yo. Pag tumuro ka ng isa, 3 daliri yung nakaturo pabalik sa'yo. So karaniwan, kapag tinuturo mo na magnanakaw ito, kurakot ito, chismosa ito, malamang sa alamang, ikaw yung chismoso, ikaw yung kurakot, ikaw yung loko-loko. Hindi ba? Basa tayong comment. Ayan. Mamaya reaction din natin yan kay Win Gatchalian. So doon muna tayo sa kay Jervil Luistro, yung kanyang opening statement. Tapos ang ganda ng opening statement ni Attorney Sison. Talagang pumunta doon si Attorney Sison na ready. Ito na yung bloodbath na sinasabi natin. Imagine unang araw pa lang, unang araw,
sinabi na ni Attorney Season na pwede bang malaman kung ready yung prosecution? Kasi ready na kami. Kasi sabi nila, 'di ba? I am Leila de Lima, we are ready. I am Jerbil Luistro, we are ready. Puro ready sila. Tapos, ready sila. Tapos tinanong ngayon netong si Season na kung ready na sila, kasi ready na ako. Pwede na namin tawagin yung unang testigo namin. Kasi inano na nila nilagay na nila, minarkahan na nila in order kung ano yung i-discuss nila kasi merong 4 na articles of impeachment Uunahin nila number 4, number 3, number 1, number 2, ganun yung ano nila. So, kung ano yung number 4, yung articles of impeachment number 4, yung una, di sige, kung yan unahin natin, meron na akong witness kagad dyan. Imagine ganun kagaling yung defense team ni Inday Sara. Umpisa pa lang na araw, gusto na nila magpatawag kaagad ng testigo. So bloodbath, 'di ba? Yan yung sinasabi bloodbath. Ngayon pa lang, simulan na natin. Anong ginawa ng Senado? Wala, sinuspend na. Ngayon pa lang sila nagpapadala ng mga subpoena. Ngayon may mga dunong-dunugan ng mga abogado na naman diyan na nagsasabi na bakit daw hindi daw ba alam ni Season na kailangan na isubpina o padalan pa ng subpina yung mga witness? Hindi na kailangan, mga bossing, na padalan ng subpina kung sarili mong witness. O kung sarili mong witness, meron na kayong usapan na magwi-witness siya at gagamitin mo siya para depensa sa lahat ng ginagamit na katarantaduhan nitong mga putang ng mga congressman na ito. Hindi mo na siya kailangang isubpina. O alam mo na kasi meron ka ng listahan ng mga tao na ipapatawag mo Ang ipapasubpina mo na lang at isusubpina mo na lang is kung yung tao ay wala kayong koneksyon, tapos gusto mo siyang ipatawag doon. Nasa tao yon kung mag-a-adhere siya o hindi. Oo, kaya nga ang ganda nung comment ni Attorney Torion doon sa isang galing-galingan na vlogger na abogado. Itong mga abogado na to ng mga vlogger, alam mo, tangina ninyo, wala kayong mga kliyente para umasa pa kayo sa social media. Leave the social media to the vloggers. Kayong mga abogado, nag-aral kayo, utang na gamitin nyo yung mga pinag-aralan ninyo, mag-litigate kayo, maghanap kayo ng mga kliyente ninyo, tumambay kayo sa korte. Hindi yung nakatambay kayo sa social media, yak-yak kayo ng yak-yak, di naman kayo mga marurunong, mga walang hiya kayo, pasikat kayo. Gusto nyo, ang ginagawa nila ngayon, nagre-rage bait, babanatan nila yung mga Duterte para dumami yung followings nila. Kasi mga style Rendon Labador yan na magbabashing, lahat ng mga nagtitrending, ibabash niya para yung mga followers nun, pumunta sa kanya, kahit na pagmumurahin siya, engagement yan. Pera-pera labanan dyan. Oo, so ganyan na nangyayari. Kaya balik tayo doon sa hearing. Ready itong Tapos nakakatawa yung nakita mo yung social media. Putang ina yan, yung mga kampi nila sa social media. Unang araw pa lang daw nanalo na sila. Paanong nanalo? Lahat ng motion nyo dininay. Hindi ba yung motion ninyo na paatinin si Inday Sara? Putang ina, isang tao lang, dalawa, si Jerbil Luistro at saka si Jokno, ang yayabang niyan sa Congress. Isang tao lang, si Attorney Season lang, hindi sila nakaporma. Yung unang motion ni Jerbil Luistro, pinatay kaagad ng Senado. Hindi ba? Mukhang tanga. Tapos ito naman si Chel Jokno na nagpapaawa sa Senado. Bakit ganun? Bakit direkta siyang nagtatanong sa amin? Hindi ba dapat ang mga senator judges ang nagtatanong sa amin, dapat yung kanyang question ina-address niya sa senator judges. Sabi ni teka, in-address ko sa kanila, sabi nga niya, Your Honor, Mr. Presiding Officer. Pag sinabi niya na ganun, doon naka-address yun. Anak ng tinapay naman ito si Jokno. Alam mo, Jokno, sinira mo ang pangalan ng tatay mo. Yung tatay mo, halos mamatay-matay kakalaban kay Bongbong Marcos. Tapos ikaw ngayon, tagapagtanggol ka ni Bongbong Marcos, walang hiya ka. Sabi ko nga sa inyo, petiks-petiks lang si Inday Sara na ganyan, pinapanood, habang sinasabunot-sabunutan ni Season, etong bobo na si Luistro. Putang ina, bumulak pa yung bibig. Diyos ko po, ito ang literal na laway lang ang puhunan. Nagdrama. Po siya nung tumayo si Season. Simpleng-simple lang yung kanyang opening statement. Kung sinasabi ninyo, sabi niya, kung sinasabi ninyo na taong bayan ang gusto ng accountability, well, tandaan ninyo, sabi niya, 32 million, pinakamalaking boto na nakuha sa lahat ng eleksyon. Dito sa Pilipinas, 32 million na mga Pilipino, 32 million plus na mga Pilipino, 60% noong voting population natin. Ang nakuha ni Inday Sara. So ang ibig sabihin nun, gusto siya ng taong bayan. Inilagay siya diyan ng taong bayan. The fact that 2 years in a row,
na gusto niyo siyang alisin dyan, this is all politics. Now, sabi nga niya, tapusin na natin lahat ng mga mabubulaklak na mga salita ninyo, mga putangina ninyo. Kung may ebidensya kayo, maglaban na tayo. Ready na ang defense. Tatawagin na namin yung una naming testigo. O ano sinabi ng mga gago? Wait lang. Isusumpi na pa namin yung mga yung mga testigo namin. Anak ng tinapay, ilang taon nyo na yan na na ginagawa? Ilang taon nyo na yan na para panay ang kodanin nyo sa media, tapos putang ina ninyo, wala pa pala kayong mga weaknesses, isusumpinan nyo pa. Samantalang yung defense ni Inday Sara, ready na. Kasama na nila yung testigo nila, una na nilang ipauupo yung testigo nila, game. Articles of impeachment number 4. O sige, ano yung number 4? O tara, bakbakan na tayo. Putang ina, wala. Nga. Nagkampi pa yung dalawang ulol na mga congressman. Isang isang abogado pa lang yung nagsasalita. Mga bossing. Isang abogado pa lang, wala na. Paano pa? Hindi ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Yan ang sinasabi natin dito sa mga bobong mga tumatangkilik dito sa impeachment na ito. Magiging katawa-tawa to. Ano pa ang nakakatawa? Ito. Simulan natin. Dito kay Win Gatchalian. So, ibinoto ninyo si Win Gatchalian. Nagbotohan kayo dyan, inagaw ninyo kay Alan Peter Cayetano yung Senate presidency. Tapos inupo ninyo dyan, bobo na Senate President, si Win Gatchalian. Tanga yan, sa sobrang tanga nga niya ni Win Gatchalian. Puta, tinaihan nga sa ulo ng jowa yan eh. Meron siyang syota, tapos tinarantado siya ng syota niya. Ganyang ka-loser. Loser yung putang ina niyan. Ngayon, siya ang Senate President. I am the real Senate President. Hindi si Cayetano. Eto na, nakalagay sa batas. Okay? Walang eksaktong nakasulat sa batas na kapag Vice President, walang eksakto na kapag Vice President, Senate President. Pero, napakarami ng mga jurisprudence. Napakadami ng mga nangyari na yung mga bumalangkas netong batas na ito sa kanilang debate, nag-decide sila na kapag ka-presidente ang dinidinig bilang ng impeachment, Supreme Court Justice ang dapat na mag-preside. Nangyari yan kay Erap Estrada, 'di ba, si Hilario Davide, yung nagsilbing presiding judge. Kasi kailangan naman talaga abogado o at least man lang ang nakakaintindi ng batas yung magiging magpe-preside. Kasi katulad kahapon, nakita mo yung debate nung magkabilang kampo. Papaano mo ngayon didesisyonan yun kung hindi ka naman abogado? Papaano mo didesisyonan yun kung wala kang background sa korte? Hindi ba? Imagine niyo kung si Win Gatchalian yung magdi-decide dito sa debate ng mga abogado sa prosecution at saka sa defense. Anong gagawin nito ni Win Gatchalian? Putang ina niyan. Baka mahimatay yan. Tanga yan eh. Wala mang alam yan. Tingnan mo nga yung Valenzuela eh. Hawak nila yung Valenzuela for the longest time. Putang ina, hindi nga unlad-unlad yung Valenzuela na dahil tanga yung pamilya na yan eh. Tapos magiging magpe-preside siya. So kaya takot na takot siyang mag-preside kasi ma-expose yung kabubuhan niya. Kasi kung ako Senate President ako, paninindigan ko yan eh. Hindi ba? Yun nga yung sinasabi dito ni Alan Peter Cayetano. Parang pinamumuka sa kanila ni Alan Peter Cayetano kahapon na itinalaga natin yan bilang isang Senate President at nasasaad sa konstitusyon o sa batas according dun sa mga nakaraan ng mga nangyari na mga kaso na lahat ng impeachment, kasi sino ba mga impeachable officer? Supreme Court, COMELEC, Ombudsman, Office of the Vice President, hindi ba? Sila yung sila yung mga impeachable. So, pag President, Supreme Court, Justice. But lahat ng mga i-impeach na dapat Senate President. Ngayon, kung hindi mo kaya bilang isang Senate President, sasabihin mo na dapat ako ang magpe-preside. Kaya lang, kulang ako sa kaalaman para makapag-desisyon. So, either ikaw, bilang isang Senate President, maglalagay ka ng consultant mo na magbibigay sa'yo, paninindigan mo yung posisyon. Kinuha-kuha mo yung pagiging Senate President eh. Paninindigan mo. Pwede kang maglagay ka ng mga abogado na magdidesisyon para sa'yo. Ikaw yung magiging boses. Pwedeng ganun. Pero dahil alam nito ni Gatchalian na bobo siya, alam ni Gatchalian na ma-expose siya kapag siyang umupo doon, hindi niya kayang magdesisyon eh. Kasi aso man lang yan ni Tito Soto. Aso ni Tito Soto yan. Si Tito Soto man ang nagsususog dyan. Sa tingin nyo ba kung si Tito Soto ang Senate President, do you think ibibigay niya sa iba?
yung pagiging presiding judge o presiding officer ng impeachment. Hindi. O kasi kahit ganyan niya si Tito Soto, yung utak niya kahit puro katarantaduan ng laman, kaya niyang panindigan yung pagiging tarantado niya, tsaka matigas ang mukha niyan kahit magalit ang taong bayan sa kanya. Pero ito si Win Gatchalian, wala mang backbone yan. Putang ina, wala mang napatunayan yan. O inutil naman na senador yan, wala namang silbi yan. So, eto na. O kaya sinasabi nito ni Alan Peter Cayetano, Win Gatchalian, gusto mo yan, di ba? Ginusto mo yan, inagaw mo, di ba? Nagbotohan kayo, ikaw ang senador. Ipakita mo na karapat dapat ka sa sa posisyon. Ipakita mo na karapat dapat ka sa sa kapangyarihan na yan. Ninakaw niyo yung ninakaw niyo, ginawa niyo, tinarantado niyo pa yung konstitusyon para maupo ka diyan. Panindigan mo, umupo ka diyan, patunayan mo na magaling ka. Bakit humingi ka ng saklolo kay Chis Escudero? Kung ganun din lang naman pala, tama yung sinabi ni Robin Padilla. Simple lang naman yan Simple lang. Nung ako, sabi niya, inaalok niyo ako na lumipat sa majority. Sabi ni Robin Padilla, ang sabi ko sa kanila, lilipat ako, basta ang Senate President, si Chis Escudero. Maraming salamat kay Trixie Abertudaso. Salamat sa iyong pakulay, mabuhay ka, God bless you. Sana ang lahat ng mga nanonood dito ay katulad mo na nag-share ng kanilang blessing. Thank you very much. So, yun, going back. Sabi ni Robin Padilla, nung inaalok nyo ako, sabi ko sana ang maging Senate President ay si Escudero, lilipat ako sa inyo. Hindi nila ginawa. Si Gatchalian ang inilagay nila. Ganun din lang naman pala. Hindi naman pala kaya ni Gatchalian yung trabaho bilang isang Senate President. Di sana, si Chis Escudero na lang ang ginawa niyong Senate President. Okay man lang sa amin kahit naman sinong Senate President, okay man lang sa atin. Pero dapat ang ilagay ninyo dyan, yung karapat dapat. Magaling ba si Alan Peter Cayetano? Magaling si Alan Peter Cayetano. Kita mo naman, una pa lang, minosyon niya na. Di ba? Hindi na nakapag-desisyon kaagad ito si Gatchalian. Kasimple-simple, nakalagay sa batas. Ayon sa mga nakaraang mga diskurso ng mga bumalangkas ng batas na kailangan sumunod tayo sa batas, sumunod tayo sa rules. Merong rules Kaya nga merong rule. Kasi yung rule na yun, susundan mo. Maraming salamat sa iyo. Juanabet, salamat. At saka kay Everlay Sabiona, thank you very much. Si Nobel Tulyao, ang aking kaibigan diyan sa Amerika. Maraming salamat. Thank you. This is my coffee, Nobel Tulyao. Thank you. Ang sarap. Maraming salamat. So, ayun na nga, yung dapat kung ikaw ay Senate President, pakita mo. Hindi, winalingwaling mo lang Putang ina, ikaw ang Senate President na ang unang-unang batas na ipinasa mo ay gawing national flower, ang national orchid, ang waling-waling. Putang ina yan. Pinagli ka sa waling-waling, para ka lang waling-waling dyan. Ilagay nyo sa paso o kaya ilagay nyo sa flower vase ito si Gatchalian para naman maging maganda yung itsura kapag kaya nandiyan siya sa tabi ni Chis Escudero. Kaya Gatchalian, sana ang ginawa mo na lang para hindi ka magmukhang tanga. Umalis ka na lang sana diyan. Pinabayaan mo na sana si Chis Escudero diyan na umupo. At siya ang at hindi yung pasulat-sulat ka pa kunyari, putang ina ka, wala ka namang sinusulat talaga. Meron pa siyang tawag dito, yung post before yung impeachment na nagja-jogging siya, sabi niya takbo daw muna siya kasi magiging busy daw siya. Paano magiging busy? Putang inang yan, nag-crossword puzzle ka lang naman dun sa Senado. Wala ka mang silbi. Pero nakita ninyo, ang galing ni Chis Escudero kahit na kahit na bumaliktad diyan si Chis Escudero, siya man dapat talaga magpipreside noong impeachment ni VP Sara So dito mo makikita kung anong yung advantage kapag ang inilagay mo talaga diyan na bilang presiding officer or at least bilang Senate President yung marunong sa batas at nakakaintindi ng batas. Nakita mo, 'di ba? Impromptu ang bilis ng mga sagot ni Chis Escudero, all in English, hindi ba? Hindi katulad nito ni waling-waling senator, sabi nga ni James Robero ba yan? Diyos ko po, waling-waling Senate President talaga tawag ko dyan kasi walang silbi. Palamuti lang, di ba? Ang waling-waling, gano'n, maganda yung bulaklak niyan Nilalagay mo yan sa isang lugar para gumanda yung lugar. Gano'n si Gatchalian. Kaya nga, Win Gatchalian, mamaya, may hearing man ulit mamaya, kaya nag-live na ako ngayon kasi mamaya ilalive ko yung hearing. Manood kayo sa akin mamaya Huwag kayo manood sa ABS-CBN, sa GMA, tsaka sa TV5. Manood kayo sa SMNI lang, sa Net25, at tsaka sa sa Barateros lang Ilalive ko din yung hearing mamaya kasi magsisimula na yung bakbakan dyan. Nako, sigurado. Sabi ko naman sa inyo, hindi ba, na excited tayo na magsimula yung hearing kasi magiging comedy. Nakita mo anong sinabi ni Tito Soto.
na mas interesado daw ang tao sa hearing, hindi daw interesado sa rules. Gago! Hindi kayo pwedeng mag-hearing kung wala kayong rules. Hindi pa pwedeng mag-hearing at maging maayos ang takbo ng hearing kung hindi kayo mag-a-adhere sa rules. Oo, napakabobo talaga nito ni Tito Soto. Dito mo talaga malalaman na itong si Tito Soto, inutil talaga at walang pinag-aralan. Kasi lahat tayo, kumikilos na ayon sa rules. Kahit na nasaan ka, kahit na merong house rules yan. Sa loob ng bahay nyo, merong rules diyan. Pag sinabi ng nanay mo na wag mong ipapasok yung tsinelas mo sa bahay at nakita niya na ipinasok mo yung tsinelas mo sa bahay, susuntokin ka ng nanay mo, pupukpukin ka niya. Pag sinabi ng nanay mo, dahan-dahan lang yung sara ng rep, oo, susundin mo yun. Pag sinabi ng nanay mo, batas yun batas ng bahay yun. Pag sinabi ng nanay mo, wag kang bukas ng rep kasi malakas sa kuryente. Oo, na hindi naman totoo. Pero kahit hindi totoo, pag sinabi ng nanay mo yun, batas ng nanay mo yun, dahil siya ang reyna ng tahanan, gagawin mo yun. Pag sinabing ihiwalay ang dikolor at ang puti, gagawin mo yun. Kasi yun yung batas. Pag hindi mo ginawa yun, yung rules na yan, walang kakwenta-kwenta yung ginagawa ninyong paghihiring na yan. So, kailangan ayusin yung rules at kailangan sumunod ka dun sa rules. Kaya nga may rules So, dito ngayon, talagang ito si Tito Soto, tawag diyan, si Tulfo, na mga bendalo, di ba? Na mga bendalo, putang ina, may rules na Tapos sasabihin mo na, wag na natin daanin sa technicalities. Kailangan natin isimulan na yung hearing dahil mas interesado yung tao sa hearing. Interesado yung tao sa hearing, pero yung hearing na yan, magiging perya yan, magiging karnabal yan, kapag hindi ninyo sinunod yung rules. Kaya ngayon yung sinasabi ni Pia Cayetano at saka ni Alan Peter Cayetano. Hindi tayo pwedeng magsimula na unang-una pa lang, binabypass na natin yung rules. Thank you very much kay Jude Alab ba yan? Jude Alab. Maraming salamat sa iyo dito sa Hong Kong. Thank you very much. So, hindi pwedeng ganun. Kailangan, yung rules, ayusin mo, susundan mo yon para meron kayong guide dyan sa hearing. Kasi kung halimbawa, hindi mo sasabihin mo, hindi natin dapat sinusunod yung rules. Kung hindi dapat sinusunod yung rules, bakit pa, constitutionality yung bakit pa may constitution tayong pinagbabasihan dyan sa hearing na yan? Bakit tinatawag pa kayo na Your Honor? Oo, with all due respect. Ba't gumaganon pa kayo? Bakit kung ayaw nyo lang sundan yung rules, bigyan nyo na lang ng tag-isang espada yan. Bigyan nyo ng tag-isang baril o kutsilyo. Tapos, magsaksakan sila dyan, magtagaan sila dyan. Kung sino yung buhay, yun yung panalo. Hindi ba? Kasi kapag walang rules, para tayong wild, wild west. Gets? Hindi ba? Kapag walang rules, para tayong wild, wild west. Pag walang rules, para tayong mga hayop. Oo, yun lang naman ang diferensya natin sa mga unggoy. Ang diferensya natin sa mga unggoy, tayo may utak at gumawa tayo ng mga panuntunan para maging sibilisado tayo. Oo, yung mga unggoy, walang batas yan. Hindi marunong magbasa yan, hindi marunong magsulat yan. Ang batas lang sa kanila is yung batas nung sarili nila. Pag gutom sila, kakain sila. Kung yung pagkain hawak mo, hindi sila makukulong kapag ninakaw nila sa iyon at kinain nila. Oo, yung mga unggoy, entitled sila dyan. Unggoy ka ba? Tito Soto, para hindi ka sumunod sa batas. Casper Vertigo, maraming salamat. Hindi ba? Kailangan mo sumunod sa batas. Hindi ka naman unggoy, hindi ka naman hayop, hindi ka naman taga-Africa. Thank you very much kay Oliver Franco sa iyong pakulay. Salamat sa mga banat mo sa mga walang kwentang politiko. Duterte lang. Yes, of course. Thank you very much. Maraming salamat din sa inyong suporta. So, yun yung sinasabi natin dito, mga bossing. Kung hindi ka susunod sa batas, hindi ka susunod sa rules, wala tayong pinagkaiba sa mga hayop sa gubat na walang batas, na kung ano lang yung gusto nilang gagawin lang nila. At para sa kanila, kung ano yung paborable sa kanila, yun yung tama. Hindi naman tayo ganun The law, the constitution, and the rules are there to follow. Kung tayo mismo na tagagawa ng batas, we cannot follow the rules. Hindi na tayo dapat nandiyan. Tito Soto, dapat talaga, wag ka nang tumatakbo kung ganyan ang ng utak mo. Kung ganyan ang likaw ng bituka mo, takbo ng utak mo, dapat hindi ka na nagsenador. Kasi tarantado ka. Sabi nga niya, yun daw yung mga sinasabi daw na mga napag-usapan ng mga debate, that's all for research. Gago. Mantakin mo nanonood sa inyo yung mga law students, yung mga bagong graduate, yung mga kakapasalang ng bar, nanonood sa inyo ngayon tapos sasabihin nyo ganyan. Anong klaseng mga abogado yung mapuproduce ng Pilipinas kung putang ina itong mga senador na mga tarantado, puros kalokohan yung mga ipinagtuturo sa mga natin, sa mga lawyers natin na mga bago. Hindi ba? Hindi pwede yun. Kailangan bilang isang mambabatas, kailangan alam mo na kailangan sumunod sa batas. Kung ano yung batas, pag sinabing bawal to, hindi pwedeng may ifs and may buts.
Plain and simple, yun lang yun. O, pag sinabing bawal kumaliwa, hindi pa pwedeng kumaliwa ako kasi malapit lang naman ako eh. O dalawang hakbang na lang naman eh. Kaya kumaliwa ako. Hindi pa pwede yun. Pag sinabing bawal kumaliwa, bawal kumaliwa. Pag sinabing bawal kumanan, bawal kumanan. The rules are there. Ginawa ang rules, pinaghirapan niya, pinag-isipan niyan para sundin. Unang araw pa lang, hindi nyo na sinunod yung rules. So, flawed na kaagad etong hearing ninyo. O sabi nga nila di ba? Kapag sa meron kang 10 na ebidensya. Sa 10 ebidensya mo, yung isa diyan pineke mo. Yung siyam, tama naman. Yung siyam, matibay, malinis, nakuha sa tamang paraan. Pero itong isa, hindi. Pineke mo, dinaya mo, tinarantado mo para lang madagdagan. At mas lumakas yung kaso mo. Alam mo ba, na lahat yan damay na. Yung reputasyon mo sira na. Yung siyam, na malinis na ebidensya mo, isa lang naman yung peke, yung siyam, totoo, lahat yan. Hindi na yan qualified o lahat yan hindi na yan papasa. Bakit? Kasi nagsinungaling ka na. Maraming salamat kay Joyce Panes. O maraming salamat sa iyo, mabuhay ka. So, ganun lang yun. Hindi ba? Kailangan yung kredibilidad mo bilang isang abogado, defense, or prosecutor man, kailangan malinis. You must come with clean hands. And kailangan mo sundin yung batas. O, yun yung sinasabi dito ni Alan Peter Cayetano na okay lang naman sa akin kung isang linggo lang ako na maging Senate President, 2 araw lang ako na maging Senate President, okay lang naman. So long as sumusunod tayo sa batas. Hindi ako pumapayag na si Gatchalian ng Senate President noong mga nakaraan kasi nga hindi yung dumaan sa tamang batas. 12 lang yung boto nila paano nakuha niya yung Senate presidency. Okay lang naman sa akin kung Senate President ako ngayon, bukas hindi na. Okay yun kasi nga basta sumunod lang tayo sa batas. Pag nakakuha kayo ng 13, o di sa inyo na yan. Kung hindi kayo makakuha ng 13, di sa akin pa. Hindi ba? O kita mo, nung nakuha nila yung 13, nagalit ba si Cayetano? Hindi naman. Sabi ni Cayetano, okay, di sa inyo, yun lang naman ang importante. Kaya nga tinanong si Pia Cayetano, susunod po ba kayo sa bagong Senate President, si Gatchalian? Sabi ni Pia Cayetano, common sense. Oo, tanong ng mga bobo yan Kasi, ang sinasabi namin, pag may 13 kayo, sa inyo na yung Senate Presidency. May 13 sila. Naihalal nila si Gatchalian. Di siya yung Senate President. Kami bilang mga senador, kailangan namin irespeto yun dahil sumusunod kami sa batas. Hindi ba? Kasi kung hindi na pala dapat talaga sumunod sa batas, putang ina, bakit pa nag-hearing dyan? Bigyan nyo ng tagi-isang gloves yan, o kaya ng tagi-isang latigo yan, maghampasan sila, tagi-isang baseball bat na may mga pako, magpaluan sila sa ulo, tapos kung sino yung matirang buhay, yun yung panalo. Ganun yun Rules are made to follow. Di ba? Nandiyan yan para tapos sasabihin nito ni Tito Soto na hindi interesado ang tao sa technicalities, hindi interesado ang tao sa rules, mas interesado yung tao sa hearing. Gago, paano ka maghihiring ng walang rules? Halimbawa, ang rules ng impeachment, ang unang magsasalita, ganito, si ganyan. Kung hindi ka nasusunod sa rules, hindi, ito ang una kong pagsasalitain. Kaya, sabi sa rules, pag nagsalita ito, sasagot ito, nagsalita ito, may take term sila. Di baguhin natin yung rules, yung isa lang pagsasalitain ko, yung depensa lang pagsasalitain ko. Hindi ko pagsasalitain yung prosecution. Pwede ba yun? Di ba hindi? Bakit? Kasi nga nasa rules na kailangan magsasagutan yung prosecution at saka yung depensa. So kung babaguhin natin yung rules, sabi nga ni Cayetano, kung babaguhin natin yung rules at this very early, wala mangyayari. Pagdating ng dulo, nagpakahirap tayo, 70 days tayo nag-hearing, tapos sasabihin ng Supreme Court na mali yung irregular yung hearing ninyo. Di ba? Di walang nangyari. Himbis na magkaroon ng accountability, magkaroon ng transparency, sinabi ng Supreme Court, umpisa pa lang, palpak na yung ninyo, palpak na yung hearing ninyo. Bakit? Nakalagay yan sa batas na dapat ang presiding officer ay ang Senate President. Sino ang presiding officer? Si Chis Escudero, nagbotohan. Si Chis Escudero, siya ba ang Senate President? Hindi. Therefore, lumabag na kayo kagad sa batas. Pag lumabag kayo sa batas, kahit isang beses lang, wala na yan. Kanselado na yan. Hindi ba paano kung merong isang tao nag-file ng case sa Supreme Court tapos biglang sinumpong Supreme Court, inasikaso nila kagad sinabi nila na mali yung unang ginawa nila. So kapag mali na yung una, mali na lahat yan. Hindi ka pwedeng mag-adobo ng walang toyo o adobo. Meron naman daw adobong asin, pero yung adobo na normal na adobo, hindi mo pwedeng iluto yun ng walang toyo at saka suka. Nasa hindi magiging masarap yung adobo kung wala yung dalawang yan, yung toyo at suka. Hindi pwedeng naggisa ka ng naggisa ka ng kamatis lang ang ginamit mo. Pag naggisa kailangan merong bawang at saka sibuyas yan. Ganun yun. So itong hearing na to, wala na to, umpisa pa lang palpak na. And besides, sabi ko naman kahit man magtuloy-tuloy yan, makikita mo talaga yung mga lawyers ni VP Sara, ready sila. 'Di ba? Makikita mo yung mga lawyers ni VP Sara, nandiyan sila, talagang palaban sila. Umpisa pa lang talagang nakita ko na, sabi ko, alam ko na magiging outcome nito. Kasi
hindi na pwede yung Congress eh. Hindi na pwede yung Congress na yung 'di ba ikaw pagka sa Congress nagsalita ka, pwede ka nilang pigilan. Hindi pa pwede yun. Hindi pa pwede yun. Ngayon, kaya ngayon yung sinasabi ni Inday Sara na hindi ako mag-a-adhere diyan sa Congress kasi pag pumunta ka sa Congress, sila ang boss diyan eh. Sila ang bida. Pwede nilang i-limit yung sagot mo to yes or a no. Pero pag nasa korte na, ayan na, pare-parehas na kayo ng kapangyarihan, pare-parehas na kayong pwedeng maglabanan. Kasi dyan sa Congress, hindi ba nasanay sila, yes or no only. It's a yes or no question, di ba ganun sila? Pag nagsasalita ka pa, ine-expound mo yung sagot mo, hindi ka nila bibigyan ng chance, no? Wala akong pakialam, thank you very much kay Painful487 na. Wala akong pakialam sa sasabihin mo. Ang gusto ko lang marinig is yes or no, ganun sila, di ba? Ginanon sila kahapon ni Attorney Season. Sabi ni Attorney Season, Your Honor, is the prosecution requesting to arraign the Vice President? Ang sagot doon is yes or no. Ang sagot ni Luistro, as we have been saying in the beginning, may mga ganun pa siya. Kaya sabi ni Season, wait, it's a yes or no question. You should answer yes or no. Tapos yun na, nagkadebatihan na sila. Hindi ba? Ang galing talaga ni Season. Hindi natakot si Season. Hindi naman congressman yan. Hindi naman yan siya senador. Pero nakita ninyo kung gaano ang galing yung Season. Isa pa lang yan ha. Isa pa lang yan. Dalawa. Ano sinasabi nito? Boss Dada, lahat ay posible sa admin na ito. Bendalo nga sila, yes. Pero kailangan natin mag-resist. Kahit na kahit na nakikita natin yung administrasyon na panay ang labag nila sa batas at hindi sila nakukulong, still we need to resist. Hindi pwedeng pinapayag-payagan lang natin na kung hindi man natin kaya silang alisin diyan, puwersahan, magsalita tayo, lumaban tayo. Gamitin natin yung social media para iparating sa kanila na hindi nyo kami nabobola. Thank you very much kay Lanzod Uhan. Mga pangalan ninyo, pasensya na kayo, hindi ko mabasa ha. Talagang mali, madidismiss yan. Una pa lang, palpak na. Pero again, gusto ko talaga tong hearing na to na matuloy. Gusto ko tong mag-prosper, mag-progress. Gusto ko tong talagang panoorin. So, subaybayan ko talaga to. Kasi dito talaga lalabas talaga kung sino yung mga tanga eh. Yan si Lola Wistro, yan sila De Lima, yan sila Jokno, yan sila Ridor, at kung sino-sino pa mga pinagsasama nila dyan. Sila Chua, mga bobo man yung mga yan. Sigurado ako na pagdating talaga sa magagaling lang mga yan sa Congress. Kapag sila ang nag-iimbestiga, kapag sila ang may control, magagaling sila. Okay, mo kahapon wala silang control. Anong sabi ni Chis Escudero? Limit your time to 15 minutes. Tiningnan ko yung speech ni Jervil Luistro, inabot siya ng 17-18 minutes. So doon pa lang hindi ka na marunong sumunod sa batas, sa rules eh. Sinabi 15 minutes, tingnan mo yung kay Season, kung 15 minutes lang yung speech ni Season, lumagpas lang si Season ng mga ilang segundo. So dito mo talaga makikita kung sino yung mga matitino. Kasi magaling lang naman itong mga congressman na ito sa grandstanding. Magaling lang sila magaling lang sila. Thank you very much kay Ani Haramilla at saka kay Felicidad Maricelo ha. Salamat sa inyong mabubuting loob. Yung effort ni Boss Dada ay inyong sinusuklian. Maraming salamat sa inyo. God bless you. But yun na nga. Sanay yan sila sa grandstanding, sanay yan sila sa sila yung bida, kukontrolin ka, ito lang yung isasagot mo, tapos pag hindi nila gusto yung sagot mo, i-contempt ka nila. Dito ngayon, walang ganon. Wala nang ganon ngayon. Mga senador lang ang maaangas ngayon, mga senador lang ang matatapang ngayon. Kita mo, mukha silang mga gagot tanga kahapon. Ito si Joke na pasumbong-sumbong pa. Masyado daw agresibo yung abogado ng defense. Dinidirekta daw silang tanungin. Bakit? Pag kayo ayaw nyong direktahin kayong ay grabe naman si Ani Haramilla. Nako, itong pinakamalupit talaga dito sa Amerika si Ani Haramilla. Maraming salamat sa iyo. God bless you, mabuhay ka. Hanggang gusto mabuhay ka ng 175 years. Dahil sa iyong kabaitan, babalik yan lahat ng mga pakulay ninyo. Siksik, liglig at umaapaw. Maniwala kayo. Pagka ganyan kayo kabait, pag ganyan kakulay ang ating comment section, sarap magbasa ng comment, di ba? Anong sabi ni Lito Lapid? Sabi ni Lito Lapid, mag-observe lang ako, makikinig lang ako. Pag bobo ka, ganun ka, makinig ka na lang. Wag ka nang magsalita, wag ka nang umepal. Pero at least si Lito Lapid, hindi siya epal katulad ng ibang mga senador na ang tatanga naman, katulad yan ni Gatchalian, katulad yan ni Tito Soto, mga bobo man yung mga yan. Di ba? Ngayon na-expose si Gatchalian, na-expose din yung mga congressman. Umpisang araw pa lang, ang dami nang na-expose dito. Na-expose na si Win Gatchalian, hindi siya karapat-dapat na Senate President. Na-expose na si Win Gatchalian, walang kapasidad. Na-expose na si Win Gatchalian, hindi niya kayang magdesisyon.
na-expose sa si Wing Gatchalian ay para lang siyang waling-waling. Kaya naman pala, ang unang-una nilang ipinasa na batas nung siya ang Senate President, gawing pambansang bulaklak ang waling-waling. Dahil magigilang pala siyang palamuti diyan sa Senado. Tama nga yung sinabi ni Banat Bay na para siyang naging altar boy. Maraming salamat kay Kabakalid Wardalan. Salamat sa iyo mabuhay ka. Nagmukha siyang altar boy. Ano ba yung altar boy? Di ba yan yung pare? Yung pare, siya yung nagmimisa. Yung mga nasa gilid niya, yun yung mga altar boys. Mag-aabot sa kanya ng ostya, mag-aabot ng libro, taga-buhat ng libro niya, taga ganun ng mic, di ba? Taga-tanggal nung sa kanyang sutana, taga-suot ng sutana niya, di ba? Taga-kabit nung sombrero ng pare, di ba? Ganun ang ginawa ni Gatchalian. Oo, ganun ang ginawa ni Gatchalian. Umupo lang doon sa tabi ni Chis Escudero, tapos nagsusulat kunyari, putang ina, wala man sinusulat yung ulo na yan. Wala mang alam yan pero nakita mo kung gaano agaling si Chis Escudero O nakakainis-inis tayo kay Chis Escudero dahil tinrider niya yung grupo ni Cayetano. Pero kung titingnan mo how he's handling yung unang araw kung paano niya hinandle yung hearing, putang ina, feeling ko hindi nila mahahawakan sa legit to si Chis Escudero. Feeling ko lang hindi ako sure, pero feeling ko lang hindi nila mahahawakan sa legit to si Chis Escudero kasi nakasalalay diyan yung reputasyon ni Chis Escudero. Isa yan sa mga reason kung bakit ayaw ni Gatchalian na mag-preside diyan kasi unang-una malalaman na bobo siya. Pangalawa, malalaman kung bakit iniwan siya ng syota niya at pinagpalit siya sa ibang lalaki. Oo, hindi ko alam kung baka ganito lang yung kanya o yung sa ipinalit sa kanya baka dalawang dangkal kaya siguro siya pinagpalit. Pero pero may expose talaga yung kabubuhan niya O kasi pagka ganyan, usapang abogado, kailangan talaga abogado yung yung nagdedesisyon lalo na yung mga motion katulad no. Gusto nung oposisyon na ipatawag yung nasasakdal. Sabi nung abogado ni Inday Sara, wala naman sa rules. Yung rules na sinight niya, yung 3 rules na sinight niya, wala doon na sinasabi na kailangan umattend personal netong pinoprosecute. Nakalagay doon sa rules na yung kanyang depensa, yun ang kanyang representasyon. Therefore, okay lang na kahit physical wala siya diyan. Pero sa pamamagitan ng aming representasyon bilang mga abogado niya, parang nandirito na rin siya. Kasi hindi mo naman kailangan kasi ganito yan. Yung burden of proof. Nasa nag-a-accuse yan. Sino ba yung nag-a-accuse? Yung mga congressman. Inakusahan mo si Inday Sara na kurakot siya. So dapat ikaw magpakita na kurakot siya. At ako bilang representante ni Inday Sara, lahat ng ebidensya ninyo, tatapatan ko ng ebidensya. Tatapatan ko, na mali yung sinasabi mo. Hindi na kailangan si Inday Sara dun. Mga bossing. Unang-una sa lahat, political man ito. Political lang ito. Wala namang kulong to Kapag na-impeach naman si Inday Sara, hindi naman siya makakukulong So, nasaan yung sinasabi niyo accountability, transparency? Kung talagang gusto niyo ng accountability, dapat nagsampa kayo sa kaso ng mga nagsampa kayo ng mga plunder case sa kanya. Hindi ba? Hindi impeachment yung ipinasa ninyo. Itong impeachment na ito, mananagot ba si Inday Sara sa impeachment? Hindi. Kasi kapag natalo siya, na-impeach siya, matatanggal lang naman siya sa posisyon. Hindi naman siya makukulong. Makukulong pa lang siya kapag sinampahan na siya ng plunder sa Sandigan Bayan. Bakit hindi nyo na lang isinampa dun sa Sandigan Bayan kung gusto nyo pala talagang managot si Inday Sara? Kasi nga, ang gusto lang talagang mangyari nito mga congressman na ito, lalong-lalo na yung mga nagpopondo sa mga buwaka ng ina nito, gusto lang talaga nila si Inday Sara, masira ang kanyang pangalan para hindi siya manalo sa eleksyon. Yun lang naman yun. At saka, ito pa isa. Prosecution evidence. Kailangan talaga ng prosecution, chori-choli, na sila ang magpakita ng mga matitibay na ebidensya na talagang nangurakot ito. Kasi kung wala silang ebidensya na may papakita, tapos itatanong pa nila, kasi dapat buo sa isip nila bilang pinoprosecute si Inday Sara, kailangan buo sa isip at puso nila na talagang nagnakaw si Inday Sara according dun sa mga ebidensya na hawak nila. Pero kung magsusumpi na ka pa ng ganito, magsusumpi na pa ka nito para lumakas yung argumento mo na talagang nagnakaw siya, hindi ganun ang labanan. Dapat, kung talagang alam mo na nagnakaw siya, inakusahan mo siya ng pagnanakaw, kailangan solido yung ebidensya mo na nagnakaw siya. Kailangan pa ba na nandoon siya o wala? According sa rules, kahit wala, basta nandiyan yung counsel niya, yun na yun, okay na yun. Di ba? So, umpisa pa lang, sa liig na sila tinamaan. Ngayon, sinasabi ng mga followers nila na ginawa daw tanga ni Jokno at saka ni Luistro si Sison. Mantakin mo, dalawa kayo. Kung halimbawa man ginawang tanga ni Jokno at ni Luistro si Sison, 2 versus 1, dapat talaga magmukhang tanga yung isa. Pero kabaliktaran mantakin mo, 2 kayo nagmukhang tanga sa isa. Isang tao lang, yung kaharap ninyo, putang ina, wala kayong motion.
na lumusot unang araw pa lang. So diyan pa lang makikita mo na talagang hindi niyo alam at hindi niyo naiintindihan yung yung batas, hindi ba? Oh, pero itong impeachment na to, wala to. Hindi na to kasi ang una pa lang kinlaro na kagad ni Chis Escudero. Una pa lang kinlaro na ni Chis Escudero na ang nakalagay sa batas, majority of all its members, 24 na senador. Ang isang senador, mawawala lang siya dun sa 24 kung nag-resign siya. Rosanes Panoya. Hindi pala Panola. Rosan Espanola. Maraming salamat sa iyo sa iyong sa iyong 10 Hong Kong dollars. God bless you. So, going back. Nasa na ba ako? Ano ba 'yung sinasabi ko? Na-distract ako. Ayun yung impeachment. Mawawala ka lang bilang isang senador kapag ka namatay ka, nag-resign ka, or na-expel ka. 3 lang. Kahit isa sa mga yon, wala si Marcoleta, si Bato, at saka si Jinggoy. Si Jinggoy, suspended lang siya. Pero hindi ibig sabihin na you're suspended, hindi ka na senador. Hindi po ganun yun. Kahit suspendido ka, senador ka pa rin. Di ba? Hindi ka inaalis bilang isang senador. Therefore, kumpleto pa rin yung 24 nila. Nakakulong lang yung 3 or wala lang yung 3, pero senador pa rin sila. So, boboto pa rin sila at kailangan pa rin silang bumoto. Kung hindi man sila makaboto, sabi nga nila kapag hindi nakaboto ang isang senador, automatic na no na kagad yun. No na kagad yun. Halimbawa, meron tayong botohan. Nag-abstain ako. Abstain, ibig sabihin hindi ako bumoto. Ang bumoto ng yes or no ay sila lang. Alam mo ba na yung abstention parang no na din yun? Parang X na din yun. Ayaw mo lang na bumoto ng yes or bumoto ng no, physical, pero automatic na yung hindi mo pagboto ay no na kagad yun. So 3 kagad yung magiging no. 3 kagad yun. Senator Bato, Jinggoy, at saka si Marcoleta. 3 kagad. Ilan lang ba ang kailangan para sa no? Kailangan mo lang ng 9 para sa no. O di 6 na lang yung bubunuin. Ilan yung kabila? Yung kabila, meron silang 9 Di ba? 9 ba o 10? At least, mga ganun. Meron silang 10. Kung lahat yung 10 na yun, bumoto ng no, tapos na tong tapos na tong impeachment ni Inday. Ito nga kahit nga yung majority nila na 13, yung majority na 13 na mga senador, hindi naman lahat yan boboto sa impeachment ni VP. Ang boboto lang man sa impeachment ni VP dyan, si Kiko Pangilinan, si Bam Aquino, si Risa Ontiveros. Yun lang naman ang boboto. Bakit sa tingin nyo si Tito Soto boboto yan sa impeachment? Hindi. Alam ni Tito Soto yan na malapit na yung 2022. Ng 2028 at pagdating ng 2028, si Inday Sara magiging presidente. Alam na ni Lacson yan na si Inday Sara magiging presidente. Alam na nila lahat yan, lalong-lalo na yung mga yung mga tawag din ni re-electionist. Alam nila yan na mapapahamak sila dyan. Kaya sigurado ako, yung 13 nila hirap na hirap silang makakuha. Lalo pa kaya yung 16. At kung sinabi dito ni Chis Escudero, umpisa pa lang na all of its members, ibig sabihin 16 ang kailangan nila para makonvict si Inday Sara. Napaka-imposible na kagad noon. Kaya nga yung 7 months na yan ang gagawin nitong mga tarantadong congressman na ito. Sisiraan na nila ng sisiraan si Inday Sara para bumaba yung kanyang chances na manalo sa 2028. Pero malabo na yun. Inaantay na lang ng taong bayan yan. Kung makikita ninyo yung mga taong bayan, di ba may mga rally? Hindi na masyadong uma-attend yung mga taong bayan sa rally. Kasi nakatiis nga ang taong bayan ng 4 na taon Nakatiis nga sila ng 4 na taon na panghuhudas na ito ni Bongbong Marcos Ano pa kaya yung 1 taon na aantayin lang nila para iboto nila si Inday Sara bilang presidente sa 2028? Kaya yung mga tao ngayon, parang kahit na anong rally mo, malapit naman nang matapos, na lang natin, antayin na lang natin na matapos. Ganun ang ginagawa nila hindi ba? So, 2028, alam na natin na si Inday Sara na yan. So, malabo na yan. Kaya nila ito papahabain itong impeachment na ito. Ang gagawin ng mga congressman dyan. Kasi nga, hindi na sila makakapag-grandstanding dyan. Kapag yung isang congressman nag-grandstanding dyan, sasabihan siya kagad ng mga senador na hindi ko kailangan niyang mabubulaklak na salita mo. Maraming salamat kay Carlo Morales. Mabuhay ka dyan sa Amerika God bless you. So sasabihin ngayon nito hindi ko kailangan yung mabubulaklak na salita mo. Sagutin mo lang yung tanong. Gagawin lang siya ng mga senador dyan So hindi makakapag-grandstanding etong etong mga senador. Boss Dada, tuloy-tuloy lang. Salamat sa iyo kay OIO Pinoy TV. OIO ba yan? Pinoy TV. Maraming salamat sa iyo dyan sa Australia. Mabuhay, mates. So, alam mo yun, wala na to. Yung mga congressman gagawin nila dyan, babanat ng babanat yan sa, sa interview. Sa social media, doon na babanat yan.
Kapag napahiya sila dyan sa hearing, sasabihin nila, lahat sila sabay-sabay sasabihin na, ang galing ni Luistro, ang galing ni Jokno, ang galing ni ganito, ganun ang gagawin nila dyan. Pero, ang ina naman, lolokohin nyo pa kami. Sinasabi na itong mga ulul na mga follower nila, katulad nito nila Falsis na, ang galing daw ni Luistro. Anong magaling si Luistro? Putang ina, puro laway lang, nakakadiri. Diyos ko, nakakadiri. Sa totoo lang, kinikilabutan ako nung pinapanood ko, putang ina, ang dami nung laway niya. Ba't? Ako naman nagsasalita naman, kanina pa ako nagsasalita, oh. Wala naman ako laway dito. Oh, bakit siya? Puro laway, putang ina, ang baho, no? Yung tsura nito ng Luistro, nakakadiri. Walang yan, tapos puro bukbok pa yung muka. Putang ina, ang kapal-kapal ng makeup. Sabi ko nga sa inyo, ang yaman niya na. Ang dami niya ng pera. Di umano, kawatan daw yung congresswoman na yan. Ganun na karaming pera mo, tapos hindi mo pa kayang, hindi mo pa kayang pagandahin itsura mo. Spencer Lacalle, kumakain ka, ayun, isipin mo lang, habang kumakain ka, isipin mo yung bula ni dito, ni Luistro. Panasa mong ganun, amuyin mo yun. Putang ina, sigurado, amoy daing yun. Hindi ba? Amoy daing yun. Spencer Lacalle, Diyos mio. Hayop na yan. Nakakandiri, no? Ang dami natin natuklasan talaga kahapon. Natuklasan natin yung mga ginawang kabobohan nitong mga congressman na ito. Ang tagal-tagal yung pinagplanuhan eh. Oo, tapos ganyan lang pala yung kalalabasan ninyo. Diyos ko po, ito naman si Waling-Waling. Pero alam nyo ano lang to, smokescreen lang to. Yung 7 years na yan, 7 months na sinasabi nilang aabutin, ganun katagal yung impeachment trial na yan. Kasi kailangan lang talaga nilang iraos itong 2026 na hindi sila singilin ng taong bayan. Ang talaga issue talaga dito is yung flood control scandal. O kahit na alam naman nila na itong impeachment na ito wala na tong mangyayari. Bagamat nakatutok ang mga tao diyan dahil tinitingnan ng mga tao kung gaano kabobo si Gatchalian bilang Senate President. Titingnan ng mga tao kung gaano kabobo yung mga prosecution bilang wala naman talaga silang matibay na ebidensya kay Inday Sara. Nililibang lang tayo para mawala yung ating isip sa flood control. Nakita nyo, kahapon, inaresto si salamat kay Marie Flores sa Hong Kong. Inaresto kahapon si Marcoleta. Grabe yun. Kasi si Marcoleta, wala naman siyang pera ng taong bayan na winaldas. Si Marcoleta, hindi naman siya nagnakaw sa pera ng taong bayan. Si Marcoleta, hindi naman siya kriminal. Pero siya yung nakakulong. Si Mike Defensor, lumalaban sa mga tiwali. Si Rodante Marcoleta, in-expose yung pagiging incompetent ni Ping Lacson, in-expose yung pagtatakip ni Ping Lacson sa administrasyon sa pagnanakaw, in-expose ni Marcoleta yan. Kaya gigil na gigil sila kay Marcoleta. Kaya ginawa nila ang lahat para mapatahimik si Marcoleta. Hindi lang si Marcoleta ang pinatahimik nila. Pati si Mike Defensor pinatahimik nila. Dahil si Mike Defensor, di umano pinopondohan tinutulungan itong mga 18 Marines sa kanilang buhay para magtuloy-tuloy sa pagsasalita. Hindi ba mga bossing? Silang dalawa na nagsasalita, silang dalawa na lumalaban sa corruption, nakakulong na ngayon. Nakakulong sila dyan sa Payatas City Jail, sa may Quezon City Jail. Grabe daw dyan. Grabe ang hirap na dadanasin mo dyan. Kaya nga, kahapon yung picture ni Rodante Marcoleta na umiiyak siya. Umiiyak ba siya dahil masama yung loob niya sa nangyari sa kanya? Palagay ko kaya umiiyak si Rodante Marcoleta kasi, alam mo yun, na kawawa ang bayang Pilipinas dito sa mga hayop na mga taga-gobyerno na ito. Na yung batas na kanyang ipinaglalaban, kasi abogado siya taong batas siya yung batas na kanyang ipinaglalaban, yung mismo yung inabuso para siya ay makulong. So, ganito ang sitwasyon natin ngayon sa Pilipinas, mga bossing. Gamitin natin lahat ng to as motivation para pagdating ng 2028 elections, bumoto tayo ng mga tao na alam natin na ipaglalaban tayo. Huwag tayong pumayag. Kung ngayon nakikita nyo, hindi ba? Nakikita nyo ngayon na yung mga senador, yung gobyerno, gumagawa ng kabulastugan, walang nangyayari. Kasi ganito, nagnanakaw, walang nangyayari. Ano yan? Lahat may timing. Lahat yan may karma. Oo. Lahat yan may balik. Sa batas ng tao, maaaring makaligtas sila, pero sa batas ng langit, di sila makakaligtas. May karma yan. At yung karma na tatanggapin nila, mga bossing, tandaan ninyo, hindi lahat ng mga perang kinuha nila, hindi yan kayang pahabain yung mga buhay nila. At ultimong yung mga pamilya nila na makikinabang dyan sa pera na ninakaw sa taong bayan, maniwala kayo, lahat ng yan magiging miserable buhay ng mga yan. Kaya marami kasi na-frustrate Meron ako nakausap dito na OFW sa Hong Kong. Dati daw siyang Marcos loyalist. Sabi niya, binayaran ko pa yung mga kamag-anak ko para iboto lang si Marcos.
talagang nakikipag-away pa ako. Yung meron akong isang foreigner na kaibigan dito daw sa Hong Kong, sinabihan daw siya na na bakit mo iboboto yan, magnanakaw yung mga magulang niyan. Ang sagot daw niya, hindi naman pwedeng ipasa sa anak yung ginawang kasalanan ng ama. So, yan, ligtas yung kanyang anak at ililinisin yung anak yung kanyang pangalan. Alam mo yung babae niya, kilala mo, baka nanonood ka, kasama namin yun noong nakaraan hindi ko alam yung pangalan Umiiyak pa siya, sabi niya, boss, ako lang ba nasasaktan na ganito? Tapos, medyo nagagalit na nga siya sa amin kasi kausap niya ako si Coach Oli at si Master Jute. We were there to celebrate. Kami kasi pagka nasa bakasyon kami, we do not talk about politics Oo, ako, si Banat Bay, kami lahat ng mga Banateros, when we're together, we never talk about politics. Pupunta kami ng social media, yung mga politics, namin, point of view, sa social media namin pinopost. But when we're together, let's say for example, ganito, we're on vacation, we do not talk about politics. Syempre, meet and greet yun. So, syempre, alam naman natin na pumunta yung mga kababayan natin doon sa bar, dyan sa hangout bar ni Boss Marvin dito sa Wan Chai. Pumunta sila dyan para i-meet kami. Syempre, kami, mga political personality ba? So, ine-expect nila na pag nakita nila kami sa personal, para pa rin kami nagva-vlog, na politika pa din yung pinag-uusapan namin. Ang hindi nila alam na diring-diri din kami sa politika, nakakapagod ang politika. It will consume you talaga, the politics, the toxicity of politics, it will consume you kapag hindi mo alam, hindi mo kayang balansehin yung trabaho, yung pagiging political at saka yung personal na espasyo. So nagagalit siya sa amin kasi she keeps on asking things na very limited lang yung answers namin because we are there to celebrate. Wala kami doon to discuss politics. So nagagalit siya, sabi niya, ba't ganun, ba't ganyan lang yung mga sagot niyo, ang iikli. Ako lang ba yung galit na galit? Parang sabi ko, ma'am, dapat talaga magalit ka sa sarili mo, mantakin mo, binoto mo si Bongbong Marcos. Tinatanong mo kami kung bakit ganun ang nangyari sa Pilipinas. Ikaw ang bumoto kay Bongbong, kami hindi namin binoto yan Nakinig kami kay Pangulong Duterte So nagagalit siya na parang hindi namin masyadong ini-entertain yung kanyang sour graping o yung kanyang paglalabas ng kanyang sama ng loob. It's because pag nasa labas kami, we do not talk about politics. Pwede naman tayo mag-usap ng politics dito sa sa ating channel. Punta lang kayo dito. Lahat na mapapanood niyo dito is about politics. Pero pagdating sa mga ganyan, makita niyo kami sa labas, nakita niyo kami sa mall, nagpa-picture kayo. Hindi natin pwedeng pag-usapan yung politika kasi ako talaga binibigyan ko ng respeto yung personal na space, lalong-lalo na yung pagdating talaga sa politics. Ako, ang nanay ko, when I go home to my mom's place, to my mother's place, hindi ko talaga wala kaming pinag-uusapan na politics. Pag lumabas ako na ganyan, may mga kaibigan ako kapitbahay, lalapit sa akin, magtatanong tungkol sa politics, iniiwan ko yan. Kasi ako talaga, I talk about politics kapag nandito tayo sa vlog. But when I'm outside, hindi talaga ako nagpo-politika. Kasi talagang mahirap na kapag politika na lang lagi nasa isip mo, iko-consume ka niyan lalamunin ka niya ng buo. Kaya kailangan, medyo kailangan balansehin mo. Meron kang oras para sa sarili mo, meron ka ring oras para sa yung politika. At ito yung tamang oras para sa politika. Nakwento ko lang yung isang viewer natin na na-meet na talagang frustrated siya. Ayun na nga, para hindi kayo ma-frustrate sa susunod, I suggest talaga na yun naman ang ina-advocate ko ever since na nag-vlog ako, na matulungan kayong pumili ng mga kandidato na karapat-dapat para pagsilbihan kayo. Kasi dapat talaga pumili tayo ng mga kandidato na pinagsisilbihan tayo, hindi tayo nagsisilbi sa kanila na parang mga hari sila. 'Di ba? So, ayun 'yun. Napakaganda nung mga nangyari talaga diyan sa hearing niyan. And mamaya meron ulit pangalawang hearing. At excited ulit tayo para makita yung pagbula ng bibig nito ni excuse me, ni Jervil Luistro. Kape lang tayo. Ayun nga. So excited tayo na makita yung pagbula ng bibig ni Luistro. At napakaraming mga suggestions sa social media kay Wing Gatchalian, kumuha ka ng pagkakalibangan mo. Sabi nga ni Edward Chico, mag-gansilyo ka o kaya mag-cross stitch ka para may magawa ka. Para hindi kunyari pag buklat-buklat ka ng notebook, pasulat-sulat ka pa. Oo. Tapos o kaya kung ako sa iyo, umalis ka na diyan sa lamesa. Pabayaan mo na dyan si Chis Escudero. Magaling si Chis Escudero, pabayaan mo na yan sa kanya. Doon ka na lang. Kung gusto mo, matulog ka, mamasyal ka sa Mega Mall, o kaya kung gusto mo, kumain ka sa labas, may pagtsikahan ka, magyosi ka sa kalsada. Wala kang silbi dyan sa impeachment. Wala kang alam dyan, wala kang magagawa dyan. Pabayaan mo na yan kay Chis Escudero. In-expose mo lang lalo yung sarili mo na tanga ka talaga at aso ka lang ni Tito Soto. Kasi kung si Tito Soto yung Senate President dyan, sigurado ako makapalang mukha niya kahit tanga yan, uupo yan dyan, hindi niyan ibibigay sa lahat.
Oh, miski ako kung ako Senate President, actually dapat nga magpasalamat ka kay kay Cayetano eh. Kasi napakalaki ng tiwala ni Cayetano sa na kahit bobo ka, binibigyan kanya ng pagkakataon na patunayan mo yung sarili mo na karapat-dapat ka bilang bilang isang Senate President. 'Di ba? Oh, ikaw mismo umamin ka sa sarili mo, ikaw mismo. Umamin ka, binali niyo yung rule para maglagay kayo diyan ng tao na magaling. Kung hindi ka naman pala magaling, kupal ka. Wala ka naman palang kapasidad, tarantado ka. Bakit mo pa kinuha yung Senate presidency? Mabuti na lang, nandito si Lara Seven. Salamat Boss Dada for being the voice of all Filipinos and the Duterte followers. Laban Nelly from Los Angeles, pasyal ka dito, libre kita ng Downy soap. Upgraded na sa Sunjoy. Grabe naman yung Downy soap. Mabango ba yun? Pwede ba yun sa katawan, yung Downy soap na yan? Thank you very much kay kay Nel ng Los Angeles. Oo, nagpunta ako dyan noong nakaraan ang na-meet ko dyan si Sean Bongkayo at saka si Boss Ray Dino lang. Si Boss Ray Dino na alam mo naman, yung taga-bigay ko ng mga Laker merchandise ko. Maraming salamat Oh, ayan. So, Wing Gatchalian, kung ako sa'yo, ano pa ba yung maglagay nga kayo ng suggestion dyan kung ano yung pwedeng isuggest nyo kay Wing Gatchalian. Sigurado ako nanonood yung abnormal na yan Ilagay nyo dyan. O magbasa ka ng dyaryo, pwede kang kumuha ng iPad, tapos laro-laro ka doon, mag-Candy Crush ka habang naghi-hearing. O kaya mag-Mobile Legend ka. O para at least makita namin na medyo gumagana yung utak mo. Ano pa ba yung mga pwedeng gawin ni Wing Gatchalian dyan? Nakita ko si Palaka dito. Sabi ni Lara, kumakain malapit sa amin sa Noy Pits. Oy, ano yung Noy Pits na gano'n? Nakapunta ako diyan Diyan yung diyan yung mga Filipino food diyan sa LA. Diyan ako nanonood ng banda Di sana nung nakita mo si Palaka, di sana binato mo ng bulok na itlog para nakabawi tayo. O ano pa? O anong mga nyo kay Waling-Waling? Mag-sign language. Ay, oo nga maganda yung mo na yan Dapat matuto ka mag-sign language na gano'n. Para habang nagsasalita si Chis Escudero, nagsa-sign language ka para maintindihan ng mga kababayan natin na mga may kapansanan sa pagsasalita. Oo, gaganon ka na lang, sign language ka na ganyan. Para at least may silbi ka. Wala kang silbi diyan Wing Gatchalian, walang hiya ka. Pumunta-punta ka diyan Tapos ka? O ano pa yung mga pwede niyo mag-gore ano ba yung gore blocks yung Roblox Oo nga pala, maglaro ka na lang Roblox, baka sakali may makachat ka pa doon ng mga bata. Kasi yung mga bata, parehas mo lang yung utak niyan makipag-date na lang siya kay Ontiveros. Oo nga, si Ontiveros nagsalita kahapon, ilang words lang yung binitawan na mabibwisit ka pa no? Ano pa? Magandang tanghali. Hindi, yung lagay nyo dyan. Mag-Tinder ka na lang, Win. Uy, grabe naman sa mag-Tinder kay Win, ha? Wala na ba magkakagusto sa kanya? Hindi kasi ang hirap nun, no? Iniwan ka ng jowa mo, senador ka na iniwan ka pa ng syota mo. Ibig sabihin, may something talaga dyan sa tao na yan. Putang ina, may baka nandudura yan. Pagka baka tululaway yan, kaya siguro iniwan ng syota yan. Oo, mag-sign language, mag-crochet, mag-ganchilyo, ano pa? At oo nga, sabi nito, pwede naman siguro, sabi ni Lorelie Agrimor, tagapunas ka na lang ng laway ni Luistro. Tama, para may silbi ka. Putsang nilagyan mo na, o kaya Luistro, lagyan mo yung bibig mong ganun ng ngumuya ka ng bulak. O ngumuya ka ng mga 5 bulak bago ka magsalita, Luistro, para ma-absorb nung bulak yung panis na laway mo. Hindi na yung lumabas dyan sa gilid ng bibig mo. O, taga-score na lang daw sa basketball. Oo nga, si Wing Gatchalian yung antanda-tanda na, OJT pa rin. Ilang beses na naging senador, wala pa rin alam. Hindi ba? O, magano na lang daw siya, mag-drawing na lang daw siya. Ano pa ba yung mga pwedeng libangan? Stenographer. Hindi, may stenographer na. Tatanggalan niya pa ng trabaho yung stenographer. Kau naman, chori-choli, Oo. Pero siguro, yan, sabi nga, magtanim na lang daw ng kamote si Gatchalian. Mag-vlog na lang daw si Gatchalian mag-vlog. O kaya mag-makeup siya. Habang nag-uusap-usap doon, mag-makeup siya, ganyan. O mag-painting. Sabi naman nito ni Windy. O pwede naman daw siyang tumulong na mag-serve ng mga pagkain ng mga nandiyan dyan. O kaya, bigyan niyo siya ng walis, o para kahit paano, habang wala siyang ginagawa, habang naghihiring, magwalis-walis siya, maglinis-linis siya dyan sa Senado, o kaya gawin niya, magbantay muna siya muna yung bantay sa labas. Total, marami mga pulis doon, payungan niya yung mga pulis dyan sa labas ng Senado. Hindi ba? O, ano pa mga gusto niyo? O magtinda ng yelo, grabe naman yung magtinda ng yelo. Mas mabuti, umuwi na lang daw sabi nito ni Migray ba to? Umuwi na lang daw siya at uminom. Mag-argue na lang daw. Yan. Wing Gatchalian, ang dami mong suggestion dito kung nanonood ka.
O kung ako sa'yo, gawin mo itong mga sinasabi ng mga tao rito para hindi ka maboring. Kasi imagine mo, haba yan ngayon. Bakbakan na yan ngayon. Mahaba yung hearing ngayon dyan sa Senado. Oo, sa haba ng hearing dyan sa Senado, kung ako sa'yo, Win Gatchalian, kumuha ka ng maraming mga pagkakabalaan mo. Kaya, para ka nasa field trip, magbaon ka ng mga chichirya. O, baon ka chichirya, coke, sandwich. O, para dyan ka na lang. O, mag-ano ka, kumain ka, magmukbang ka habang nag-ano sila, habang naghihiring sila yung mga matatalino, habang nag-uusap-usap, yung mga tanga, mag-ano na lang kayo, magmukbang-mukbang na lang kayo. O kaya, manood ka ng Netflix. Di ba? Manood ka ng Netflix. Ganun, para may magawa ka, wala ka naman silbi dyan. May pasulat-sulat ka pa sa notebook. Ano sinusulat mo sa notebook? Meron na nag-i-steno. Tapos yung mga tao mo, nagtitake naman sila ng notes. Meron ka pang pasulat-sulat, kunyaring ganun, ulul ka. O, mag-alaga ka na lang kaya ng rabbit dyan sa ano, pakainin mo dyan sa Senado, no? O ano pa kaya? Gagamba, kumuha ka ng gagamba. O magano ka, tawag dito, pag-awayin mo yung dalawang gagamba habang ano, o kaya manood ka isabong. O ang dami mong pwedeng ano eh, ang dami mong pwedeng gawin eh. Di ba? Grabe naman kayo kay ano? Grabe naman kayo kay Win Gatchalian. Sabi dito, si Win, Boss Dada, tanga talaga. Grabe naman kayo mga tanga kay Win. O siya lang ang Win na loser. Oh, kabaliktaran ng pangalan niya yung kanyang yung kanyang sinapit sa buhay. Oh, o kaya yan, tama yan, maggupit ka ng kuko. Kahit wala ka ng kuko, sagad na, gupitin mo pa rin para may silbi ka sa buhay. Win Gatchalian. Ano pa? Ano sabi nito? Okay, matulog. Hindi nga, sabi ko nga, magdala siya ng kumot tsaka unan. Malamig man dyan sa Senado, magdala siya ng comforter, tapos matulog siya. O, hindi ba? Oh, kaya ayun, sabi nito ni ni negative user, bilangin niya yung buhok sa ilong ni o kaya bilangin niya yung bukbok ni Chis Escudero sa mukha, gano'n. Ano niya, tantosan niya parang bingo. Oh, kaya tama 'yun, pwede rin siya magbingo. O hindi ba tong it siya habang ayain niya si yung mga bobo diyan, ayain niya si Lito Lapid, si Erwin Tulfo, o magtong it sila habang naghihiring si Chis Escudero. Wala naman kayo alam diyan. Oo, Diyos ko po. Puros katarantaduan lang naman yung mga pinaggagawa nyo dyan. Oh, he will... Ano yun? Taga-receive na lang daw ng tawag. Ginawa nyo namang call center eh. Mag-scatter. Wag sugal yun. Masama yun. Pero okay lang din kung yun yung niya, yun ang gusto niya. Magsulat na lang daw siya ng noisy sa lamesa. Magsulat na lang ng noisy sa blackboard. Tragis yan. Ano yan? High school? Elementary? Walang hiya na yan, ano pa? Mag-poker. Ano pwedeng gawin? Pag kayo mag-isa ka, kung gusto mo mangulangot ka, tapos tingnan mo kung kung may free yung kulangot mo, di ba? Grabe, no? Magpumatay na lang daw. Walang lamok diyan sa Senado, malinis diyan sa may Senado eh. Totoo lang, mas matalino pa si Robin Padilla kaysa kay kaysa dito kay Senate President Waling-Waling eh. Oh, 'di ba? Sabi ni Robin Padilla, hindi mo naman pala kayang mag-Senate President Senate President ka, hindi mo naman pala kaya mag-preside. Dali-dali naman mag-preside kung talagang matalino ka eh. Oh, ibig sabihin, umamin din ito si Win Gatchalian na wala talaga siyang alam. 'Di ba? Oh, pero mga bossing wag nating kakalimutan, nakakulong ngayon si Rodante Marcoleta. Oh, meron daw ano sabi ni Anharot, buhay na naman to si Anharot eh. Ano sabi nito ni Anharot? Wait lang Wala yung comment ni Anharot. Mabilis yung chat natin Thank you very much. Ang dami nanonood I-like and i-share ninyo to para masaya. Yung si Senator Rodante Marcoleta, kawawa. Grabe, nauna pa silang nakulong kaysa kay Martin Romualdez sa kaysa kay Bongbong Marcos na magnanakaw, Grabe, bumubula ang bibig ni Bongbong Marcos ngayon, Bumubula ang bibig niya. Dati hindi nagsasalita si Bongbong, pero alam ninyo, nagsasalita na si Bongbong ngayon, di ba? Sumasagot-sagot na siya sa mga batiko sa kanya. Samantalang dati hindi naman. Kasi apektado na yan sila Yung ginawa ng mga taga-Canada na pinagmumura sila, apektado siya dun. Kung ikaw addict ka, sabi ng kapatid niya, addict daw yan Kung ikaw addict ka, ano yan? Masakit sa kalooban mo yung nangyari sa'yo, maniwala ka. Yung ginawa kay, sino yan? Tangin na si Claire Castro doon, pinagmumura siya. Sa totoo lang mga bossing, apektado sila diyan. Kita mo, hindi naman daw siya sensitive. Thank you very much kay Rufo Aloya. God bless you diyan sa Europe. Hindi naman daw siya katulad ni Robin Padilla na nasigawan lang, galit na. Putang ina, kung hindi ka apektado, bakit pati si Robin Padilla dinamay mo pa? Pwede mo naman sabihin na hindi naman ako sensitive. Ako ay taga-gobyerno, hindi ako balat sibuyas. Pag sinigawan ako na ganyan, okay lang sa akin yan, di ba?
ganun talaga. Di ba? You cannot please everybody. Pwede ka na magsalita ng ganun eh. Pero the fact na sinabi mo pa na hindi ka katulad ng isang senador, ay grabe naman oh. Maraming salamat kay Sweet Bliss diyan sa Japan. Boss Dada, marami po akong excess na ano yan, yen? Ayam. Pwede ko ibigay kay Win at Magnet. Ganchillo, payo lang po for DDS Solid, Fujimi, Saitama. Uy, mabuhay kayo dyan sa Saitama, Japan ha. God bless you, kita-kita tayo sa December. Oh, so, apektado na yung administrasyon, apektado na si Claire Castro na pinagmumura sila ng tao. Apektado na yan sila. Maniwala kayo. Alam nila na ano na yung 15 negative 15 na ano nila negative 15 negative 13 na kanilang survey. Ano na yan? Ramdam na nila yan mga bossing. Kaya ako naniniwala ako. Ulol na sila. Tapos nakikita pa nila itong impeachment na to walang patutunguhan. Tapos nakita pa nila nilagay nilang Senate President walang silbi. Putang ina, everything is really falling into place. Ika nga, falling into place sa atin and falling out of place sa kanila. O sabi nga ni di ba, ni Bongbong Marcos, siya daw ang nag-expose kung racket daw niyan, bakit niya i-expose? Gago, hindi ikaw ang nag-expose ng flood control scandal. Ang nag-expose ng flood control scandal, yung Panginoon Diyos. Pinabagyo niya ng pinabagyo, pinaulan niya ng pinaulan, kaya hindi ninyo na itago yung mga pagnanakaw ninyo sa flood control na yan. In-expose ng Mother Nature yung flood control, hindi ikaw. Sinakyan mo lang yun para hindi ka madamay. Pero sa totoo lang, ikaw naman talaga yung punot dulo, pinuno ng pagnanakaw. Hindi naman pwedeng isisisi mo kay Pangulong Duterte yung budget ng 2023, 2024, 2025, 2026, ituturo mo pa rin kay Pangulong Duterte. Sasabihin mo na nung panahon ni Pangulong Duterte, walang nakulong. Kaya walang nakulong noon kasi putang ina maraming infra projects noon. Walang nakulong noon, Bongbong Marcos, kasi walang Bongbong Marcos at saka Martin Romualdez na magnanakaw noon. Oo, marami ng mga kurakot sa gobyerno, pero nung panahon ni Pangulong Duterte, yung mga kurakot na yan, natulog sila. Diyan sa DPWH, punong-puno ng kurakot dyan, putang ina, isang cesspool yan ng mga kurakot. Pero, depende sa leader. Maa-activate lang yung pagiging kurakot ng mga hayop na yan kapag kurakot yung nakaupo. Pag hindi kurakot yung mga nakaupo, mabait yan. Yung mga yan, magtatrabaho yan. Nakita mo nung panahon ni Pangulong Duterte, Skyway Stage 3. Napakaraming mga highway, NLEX, SCTEX, TPLEX, mga nadagdagan yung mga yung mga exit dyan. Hindi ba, ang gaganda ng mga kalsada, may pandemic pa, putang ina ka Bongbong Marcos, hindi ka mahiya sa balat mo. Ang kapal ng pagmumukha mo. Una pa lang, Maharlika Investment Fund, putang ina ninyo, ninakaw ninyo. Binenta ninyo yung ginto ng Pilipinas, mga hayop kayo. O, ano pa yung mga pinagkukuha? PhilHealth, putang ina ninyo. Nung panahon ni Pangulong Duterte, ang daming gamot dyan sa PGH. Ngayon, puta, kahit aspilit, wala nang gamot dyan sa PGH. Puta, ragis kayo. Yung mga pinangtatahi yata nila dyan ng mga sugat ng mga inoperahan nila dyan, putang ina yung pangtahi na sa, patahi na sa damit, yung ginagamit nila dyan, mga hayop kayo. Tapos sasabihin mo, Bongbong Marcos, na nung panahon ni Duterte, walang nakulong na kurap. Wala kasing kurakot nun eh. Nung panahon ni Pangulong Duterte, nag-apply ka bilang Department of Agriculture Secretary, putang ina mo, dalawa kayo ng asawa mo. Hindi kayo pinayagan, hindi kayo pinaupo sa Department of Agriculture dahil putang ina mga di umano mga chismis na mga kayo, na mga smuggler kayo. Oo, yung NAIA Terminal 3. Putang ina niya, naibenta nyo na yata. Ano pa yung mga ipinagbibenta nyo, mga hayop kayo, lahat na lang ibinenta nyo, putang ina ninyo, kala nyo kayo may-ari ng Pilipinas, mga demonyo kayo. O hindi ba? Tapos isisi mo kay Pangulong Duterte, na nung panahon ni Pangulong Duterte walang napanagot. Wala talaga mapapanagot noon kasi lahat ng trabaho, lahat ng mga taga-gobyerno nagtrabaho nung panahon ni Duterte, tanga. Walang Marcos, walang Romualdez nung panahon ni Pangulong Duterte, kaya walang magnanakaw sa gobyerno nung mga panahon na yun. O, kung totoo na nung panahon ni Pangulong Duterte merong mga iskandalo ng Ghost Project, ilabas ninyo, i-demanda nyo kung meron. O, kung wala kayong magagawa, puro lang kayo salita. O, mga kupal pala kayo eh. Hindi ba? Walang hiya kayo. Yan yung sinasabi ko sa inyo, mga bossing. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Hindi ninyo kayang baloktotin yung katotohanan. Hindi ninyo kayang siraan ang mga Duterte. Hindi ninyo kayang siraan yan. Kasi alam ng taong bayan yan eh. Magtanong ka. Baka sa susunod yan, sabi nito, nung nag-comment, baka pati asawa mo, ibenta mo na. Baka pati asawa mo, ibenta mo na yan para may silbi naman, magkaroon naman ng silbi sa buhay mo yan. Lahat na lang ibinenta ninyo, lahat na lang, putang ina, kinulimbat ninyo. Panahon ni Pangulong Duterte, may mga vinito yan na mga budget, may mga reenacted budgets nung panahon ni Pangulong Duterte. Reenacted, ibig sabihin yun, kung sobrang kurakot nung ipinapasa na budget, putang ina, vinito niya yan. Ganun. Samantalang walang hiya,
Diyos mio. Putang ina yan. Lahat na lang ng pera ng mga Pilipino, putang lahat gusto nyong ibulsa nyo eh. Walang hiya naman oh. Di ba? Yung sinasabi ko, wala nang pag-asa to. O, konti na lang, konti na lang. Konting panahon na lang mga bossing. Mawawala na sa kapangyarihan yung mga yan. Kaya ikaw, Claire Castro, ikaw Bongbong, at sampu ng buong mong pamilya, putang ina ninyo. Pag wala na kayo sa kapangyarihan, tingnan ninyo kung paano kayo itatrato ng mga Pilipino. Nasa kapangyarihan pa kayo, tinatrato kayo ng mga Pilipino para mga basura eh. O di lalong-lalo na pag wala na kayo sa kapangyarihan. Lalong-lalo na kapag mga ordinaryong tao na lang kayo. Alam mo yan si Claire Castro, pag ordinaryong tao na lang yan, putang ina mababaliw yan. O yan yung mga ganyan yung mga tao na bilib sa sarili na kapag wala nang pumapansin sa kanila, kakain ng tae. O antayin niya si Claire Castro pag wala na yan sa posisyon, vlogger na naman niya, kakain ng tae yan para sumikat. O hindi naman sikat na vlogger yan, panahon naman na nagbablog yan, abogadong tanga yan eh. Wala namang ano yan, wala namang tawag dito, legal opinion yan na tama eh, lahat naman puro palpak. Putsakin lang yan. Sabi ko nga sa inyo, yan si Claire Castro, na, ano yan eh, anti-tulpo yan. Oo, galit na galit sa mga tulpo yan. Galit na galit kay Rapi Tulfo yan. Kasama yan ni Attorney Libayan noon na mga anti-tulpo eh. O kung may tulfo fanatics, itong si Libayan at saka yan si Claire Castro, galit na galit sa tulpo. Ngayon, buti naman kahit papaano, eto si Libayan, kahit papaano, nag-iisip pa. Galit na galit pa rin siya kay Tulfo, which is, naintindihan ko na siya kung bakit siya nabibisit kay Tulfo. Talaga pala mga scammer tong mga pamilya na ito. Pangalawa, talagang si Libayan, kahit papaano, hindi siya pumapanig sa mali, katulad nito ni Claire Castro. Putang na si Claire Castro, dating Duterte supporter, ngayon naging anti-Duterte, dating bumabanat kay Bongbong Marcos, ngayon naging tagahimod na ng puwet ni Bongbong Marcos. Ang matindi, galit na galit yan sa mga tulpo, pero ngayon, putang na in love sa mga tulpong gaga na yan, baka gusto siya magangbang at mabembang nitong mga magkakapatid na tulpo, no? Kaya siguro tulpo natics na siya ngayon. So, nakita nyo, di ba? Nasa power pa sila, kung murahin sila ng taong bahay, paano na kung wala sila sa kapangyarihan, di ba? Oh, kawawa sila lalo pag wala na sila sa kapangyarihan mga bossing. Sa leeg ang tama ng mga yan. Kaya ngayon, samantalahin nyo na Claire Castro, samantalahin mo na ngayon. Di ba? Oh, samantalahin mo na ngayon para para at least kahit papaano, mag-ano ka na. Anday lang ah. Ayan. Oh, so ano na natin? Tawag dito, ano na natin yan? Tapusin na natin itong mga katarantaduhan itong mga kupal na ito. Kalma lang kayo dyan. Kalma lang kayo mga kababayan. Mamaya, magkakaroon na naman ng hearing. O mamaya, meron na naman tayo re-reactionan. Nakakatuwa talaga to. O, sobrang ang saya-saya ng mga nangyayari sa bayan natin. Kusang ibinibisto ng pagkakataon itong mga incompetence at incompetent na mga senador. O, 'di ba? Si Vice President papitiks-petiks lang. Si Vice President kalmadong-kalmado lang, 'di ba? O magbasa na tayo ng mga comment ha. O kamusta? O shout out kay AY Scream, kay Angeli X4S, kay Karaoke Bear, o Chori Choli, shout out sa iyo ha. At sa lahat ng mga nandirito. Kay Glenn Villaruel, mabuhay ko. Anharot ha, maraming salamat ha. Nandiyan ka na naman. Ito, ano mo sabi nito? Boss Dada, baka pahabain nila termino nila. Hindi na malabo na yun. Malabo yun. Kailangan mo ng constitutional convention para magawa mo yan. Wala na silang panahon para doon. O, kailangan kapag gusto mong baguhin yung constitution, pag-upo mo pa lang, yun na kagad yung pinupush mo. Pero 2 years, 1 year na lang natitira sa administrasyon mo, wala na, hindi na pwede yan. Hindi na uubra yan. So, malabo na. Hindi ba nga, unang-una pa lang, ipinosisyon na ni Martin Romualdez yan. Diyan nga sila nagkaleche-leche nung ipinosisyon ni Martin Romualdez yung sarili niya, na gusto niya maging presidente, tinarantado niya si Inday Sara. O, yung People's Initiative. Di ba hindi nga yan hindi nga yan nag-prosper yung People's Initiative. Umpisa pa lang, yun na talaga yung gusto nila, pahabain yung termino nila or sila na lang magpalitan. But hindi tatanggapin ng tao yan. Lalong-lalo na ngayon. So, negative. Negative na yan. Good morning kay Annabelle Marjen, dyan sa Canada. God bless you. O, buti pala, nagwiwi ako. Ay, maaga pa ba dyan, Anharot? Oo nga pala, nasa Paris, France ka nga pala. O, pwede naman daw si Auntie Claire, sabi ni TD41TD, pwede daw pag-practicean ni Rapi Tulfo pag inom niya ng robust. Oy, grabe naman kayo ha. Mag-like daw kayo, sabi ni Chori Choli. Boss, balita ako. Madaming biniling coloring book si Gatchalian para mas marami siyang magawa mamaya. Oo nga.
Oo, yun, magkulay-kulay ka. Tama yan, magkulay-kulay ka. O kaya kung gusto mo, oo, bilangin mo yung mga butas sa mukha ni Ontiveros tsaka ni Chis Escudero. Ano, mula rito hanggang dito. Maraming mga bukbok sa mukha yung mga yan. Ano yun mo, tantosan mo para mabilang mo kung ilan. Oh, punta daw si VP Sara sa Senate ngayon, sabi ni Rosana. Eh, pumunta siya o hindi, okay man lang yan. O kung pumunta siya, okay lang din. Kung hindi man siya pumunta, okay. Kasi tatanungin ng prosecution, yung defense. O si Inday Sara, pwede naman mag-observe lang siya eh. O, okay man lang din yun, mag-observe si Inday Sara. Di ba? Hindi naman siya pwedeng tanungin direkta ng prosecutor eh. Kasi, nandun yung mga abogado niya. Di ba? So, ano yan? Happy viewing kay Aida Narciso. Ayan. Shout out sa inyong lahat. Mabuhay kayo. Maraming salamat sa 2,500 na nanonood. Sabi ni Ann Harot, magdadala siya ng Skyflakes, tapos bilangan niya yung mga butas, tapos ilista niya. Pwede rin. Tingnan niya, kung bawat pack ba ng Skyflakes ay pare-parehas yung butas nung tinapay, yung bilang ng butas ng mga tinapay na nandiyan dyan, pwede rin niya. Kaya, kunin niya yung aso ni Luistro, tapos tanggalin niya ng garapata. Sigurado yung aso ni Luistro, maraming garapata yun. O kasi baboy si Luistro, ang pangit ni Luistro, ang duming tao, no? Ang yaman-yaman mo na, Luistro. Napakayaman mo na. O, ang dami mo ng pera, hindi ka man lang makapagpaayos ng mukha mo. Hindi mo man lang yung mga bukbok mo sa mukha, yung mga, parang ka may leukemia eh. Parang puro pasa yung mukha mo. Hindi mo kayang pagandahin niya. Kung ako sa'yo, magpunta ka kay Doc Miguel Baker. Punta kay Doc Miguel Baker, lahat ng klase ng pampabeauty, kaya niyang gawin. Oo. Maniwala ka. Ang dami mong pera, tapos pangit ka pa rin. Ako nga, wala akong pera, pero kita mo naman flawless yan. Oh, kanina pa ako nagsasalita, wala man akong laway. Di ba? Toothbrush din, Jerbil Luistro. Para kang rubber tree. Alam niyo yung rubber tree? Di ba? Yung rubber tree, kapag sinugatan mo yun, may lumalabas na dagta. Putangin na Luistro, pinaglihi ka ba sa papaya at sa sayote? Ha? Ang tawag ko ngayon sa'yo ay Congressman Sayote. Oh, bakit? Kasi may dagta eh. Di ba yung sayote, pag pinutulan mo yan, tapos kinaskas mo na ganun, kinaskas mo yung pinagputulan mo ng sayote, kinaskas mo sa sayote, lalabas yung dagta. Ganun yan si Luistro. So si Luistro ay pinaglihisa, kung di man sa sayote, sa papaya. Utangin na yan. Oh, bumubula yung bibig. Literal na bumubula yung bibig. Diyos ko po eh, lalo na pag nagpunta si Inday Sara. Wala pa nga dyan si Inday Sara, nagtatain na kayo. Paano pag nagpunta pa dyan si Inday Sara? Baka hindi na kayo makapagsalita lalo. Walang hiya tong mga pinaglihisa sa mana loob tong mga to eh. O, di ba para siyang rubber tree? Alam niyo yung rubber tree? Oy, maraming salamat kay Jing Corpus. Aba, nabuhay si Jing Corpus, ang kaibigan ko diyan sa Ang pangit kahit anong gawin, pangit talaga lalo ng ugali. Yung ugali, Jing Corpus, Ate Jing, yung ugali, mapapaganda mo pa yun. O hindi pala, mali pala. Yung ugali, hindi nagaganda yan. Yan na talaga yan, nasa lahi mo na yan. Yung itsura, mapapaganda mo pa yun. Palimba, pangok ka. O, pwede ka magpa-rhinoplasty ba yun? Yung mukha mo, puros bakokang. O, may gamot yan, may pampaganda. Marami nang iniinom dyan nga sa Japan. Ang dami iniinom, mga cola-collagen, di ba? O, dahil mga pampaganda, pumunta ka sa Japan, kaya dito sa Hong Kong, napakaraming mga pampapaganda yan. Pero, putangin na, kung anday mo ng pera, sandamukal na pera mo, ganyan pa rin itsura mo, mukha ka pa rin 4:00 ng hapon. Lagi kang nanlilimahid, putangin na yan, naka-makeup ka na, pero mukha ka pa rin talampakan ng kalabaw, walang hiya ka. Jerbil Luistro na ito, pag kinakain mo, lupa. Bakit mukha ka kasing lupa? Kumain kayo ng masasarap na pagkain, prutas, ganyan, mga gulay, para mag-glow kayo, yung mga high in collagen, kumain kayo niyan, para ganda-ganda naman yung mga kutis ninyo. Tangin na ninyo, ang hilig ninyong bumatikos, sasabihin nyo si Inday Sara, kesyo ganito, kesyo ganyan, ginagawa nyo pang pangit si Inday Sara. Si Inday Sara, kailangan nyo pang baguhin yung mukha niya para lang magmukha siyang pangit kayo, putangin na ninyo, kahit anong makeup ninyo, papangit ninyo, lalong-lalo na kayo mga dilawang kayo, ha. Lalo na yung Lovely Granada, po kinangin ng Lovely Granada na yan, nagkaroon pa ng show, ang pangit naman. Abnormal din tong TV5, no? Wala na rin makakuha, no? Makapang-asar lang sila sa mga Duterte, kahit bobo at pangit, kinuha na nila. Alam mo, pag bobo at saka pangit ka, alam mo, pangalan mo dapat bongit. Bobong pangit, ganun yun. Oh, di ba? Maria Jim dyan sa Canada, mabuhay ka. Ay, kita na naman ng bula ng bibig ni Luistro, hindi na. Sinisenyasan na sila eh. Oo, sinisenyasan na. Kailangan to si Luistro kasi bigyan nyo ng o kaya ayun nga, panguyuin nyo ng mga 10 bulak, yung cotton balls. O lagyan nyo ng cotton balls yung bibig bago siya magsalita. Ipa-absorb nyo muna yung mga bula sa bunganga niya ng cotton balls. Tsaka, Luistro, toothbrush ka, nakakadiri yan. Ang hirap niyan, yung mic ng Senado ngayon, binibenta na daw. Tatlo tumpok. 3 piso isang tumpok dahil puro laway daw ni Luistro. Putangin na yan. Nakakagaling daw yun ng sakit. Pagka naingkanto ka daw, inamoy mo yung mic ni Luistro, gagaling daw lahat ng mga sakit mo sa kasukasuan. O, kaya magpe-face mask na lang siya. Pwede rin naman yan. Oh.
Ay nako Boss Dada, nakikinig lang ako sa iyo, makaka-comment pa talaga. Oh, ganun talaga. Sabi nga nito ni Larny, oh, si Lovely daw yung lovely na hindi naman lovely. Oh, dapat 'yun dapat 'yun ugly. Ugly Granada dapat ang pangalan ng putain nun, ang pangit. They should make Luistro wear a bib. Oo nga, mag-bib na lang si Luistro. Ang gagaling niyo pala mag-English, no? Buti na lang dito sa laptop ko, Anarot. Oh, dito sa laptop ko na mamahaling ko laptop. Buti na lang, tawag dyan. Nagiging Tagalog pag tinatapat ko. Luistro, na-obsess kay BP Sara kaya, ay Luistro, magbayad ka ng utang mo kaya. Walang iyakan, dami-dami mo ng pera, hindi ka pa nagbabayad ng utang. Visit ka. Watching from New Zealand, si Mutyalin. Ay, Ani Haramilla, grabe naman talaga si Ani Haramilla. Gusto mo kay Banat Bay kahit hindi siya sumasagot. Boss Dada, ingat kayo dyan. Kahit di ako makaboto kasi hindi na ako dual. Love ko mga DDS. Thank you very much sa iyo, ha. Ani Haramilla dyan sa, dyan sa Amerika. Ikaw na talaga ang pinakamalupit at pinakamalakas sa lahat ng malakas. Mas strong ka pa kay strong. Oh, grabe ka, ha. No, grabe ang pagiging strong mo, Ana Haramilla. Hindi, Ani Haramilla, talaga to? Solid Duterte talaga ito, eh. Pasensya na kayo kung bihira kami makapag-live, ha. Di bali, pauwi na kami. Pauwi na kami, uwi na kami. Tapos pag balik namin, bakbakan na kaagad tayo, sigurado. Mas masaya na kapag nandoon na tayo sa dati nating setup. Mabuhay ka, Ani Haramilla. Sana lahat ng nang nanonood dito sa YouTube katulad mo. Hindi katulad ni Anharot. Si Anharot wala na. Kaya i-heart natin 'yan. Boss Dada. Ano 'yan? Kagalit is the same at the same time kadiri. Kagalit at the same time kadiri daw si si Luistro pag nagsasalita. Sabi nito, nang dahil kay speaker, wala nang peace of mind. Nang dahil kay speaker, bumula ang bibig ni Luistro. Walang hiya kayo. Wala na. Sa liig na tama, di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Congratulations sa ating mga Pilipino kasi kusa tayong kusang ibinibisto na itong ating pagkakataon ang mga kabubuhan ng mga nandiyan sa Senado. Konting panahon pa, mananalo na rin tayo. Mananalo rin tayo, ayan. Napansin niyo, di ba, pumayat na ako, may liig na ako. Dati kasi, ang tattoo ko hanggang dito lang, pinalagyan ko ng ganito. Ayan, pinalagyan ko. Kasi may liig na ako dati kasi wala akong liig. So, mga pumapansin, nagpapayat talaga tayo. Tingnan mo naman kinakain natin para tayo ibon. Yung kinakain natin, prutas, lagi na lang ganyan. Kumakain ako isang beses ang araw na lang eh. Kailangan natin yun para anti-healthy tayo. Kita mo, si Banat Bay, si J. Guevara may nagkasakit. Itong mga banateros ngayon may mga sakit. Lahat sila may mga trangkaso na. Hindi kasi puyat. Tapos, ang panahon kasi dito sa Hong Kong, araw, uulan, parang abnormal. Kenneth Larito, salamat sa iyo, ha. Maraming salamat sa pangbili ng 1 kilong bigas. Mabuhay ka. Pwede na ako mag-turtleneck. Hindi na ako mukhang roll-on, Anharot. Totoo yan. Antayin mo, pagpunta ko dyan sa Paris, magte-turtleneck ako, kala mo, ha. Mukhang, sabi nga, si Gatchalian daw. Nagmukhang bobo. Hindi nagmukhang bobo, bobo talaga yun. Saan ka naman makakita ng Senate President tapos di mo naman pala kaya maging Senate President, gusto maging Senate President kung di ka naman mataratado. Maraming salamat kay JB Bautista dyan sa Australia. Pangkapi mo lang, Boss Dada. Hello from Forensic Lab, Sydney. Dyan sa Forensic Lab, Sydney. Pucha, galingan nyo yung mga pag-aaral ninyo ng mga dyan, ha, ng mga bangkay ng tao dyan. Baka mamaya, ang kinamatay niyan, tigdas. Tapos sinabi nyo, beke, ha. Ayusin nyo yung trabaho nyo dyan, ha. Yung mga kababayan natin OFW. Solid kayo, mabuhay kayo, ha. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa Banatera sa Luistro's flood control. Oo nga, no. Yung flood control daw ng bibig ni Luistro, sabi nitong isang loko. Nasira ang flood control ni Luistro sa bibig, nag-overflow yung laway. Kadiri. Ano kayang si Spencer Lacalle, yan ang mga kursunado ni Spencer, yung mga losyang. Yung mga losyang, wala naman chumuchok-chak sa kanila, pero mga losyang sila. Ganyan yung mga yan eh. Attorney Season's eyes are already, nakakatakot daw yung mata niya. Mata pa lang daw ni Attorney Season. Nakakatakot na. Grabe, no? Sininghalan niya si Luistro. Your Honor, ganun niya, no? Tapos sinabihan niya pa si Jokno, sabi ni Jokno, it seems to me, she's been doing this, blah, blah, blah. Ulol, sabi niya kay Jokno, ano sinasabi mo? You can check the records, balik mo yung records, wala akong sinabi doon na ganyan. Puta, nakakaya kayo. Isang abogado lang, bagito pa, ginawa kayong mga tanga. Yan ang sinasabi ko. Kapag kayong mga congressman, lalong-lalo ka na Jokno, kapal ng mukha mo, hindi ka naman mananalo eh. Kahit tumakbo ka ng barangay tanod sa inyo, barangay chairman, hindi ka mananalo, walang boboto sa'yo, ulul ka. Kaya ka lang naman congressman, putang ina mo, pati ikaw, Leila de Lima, hindi naman kayo nanalo pareha sa Senado eh. Di ba? Pares kayong talunan ng mga senador. Si Leila de Lima nanalo lang isang beses, nakulong pa ng 4 na taon, tartado na yan.
Nanalo ba kayo mga senador? Hindi. Wala may gusto sa inyo. Kaya nga yan sila nag-party list na lang mga gagong yan. Kasi hindi naman nanalo mga yan. Kasi maniniwala sa mga ulol na yan. Ay, yabang nyo hanggang party list lang kayo. Putangin na ninyo. Pag tumakbo kayo mga congressman ba sa distrito ng mga tarantado dyan sa Pilipinas, tumakbo kayo dyan, hindi kayo mananalo. Para kayo si Trillanes nga, hindi ba? Yabang-yabang, kala mo siyang pinakamagaling na tao sa buong mundo. Putangin na sa Caloocan, iilan lang butante sa Caloocan, lilima, hindi pa niya nakuha. Walang hiya ka talaga. Ganyan ang mangyayari sa inyo mga kumakalaban sa mga Duterte. Ganyan ang mangyayari sa mga political career ninyo. Masisira kayong lahat. Putangin na ninyo, kala ninyo, ano kayo ha? Ayan o. Sa team natin, di kita kinakausap, joke no, kundi presiding officer. Wala na yan. Tapos na yung yung hearing na yan. Sa totoo lang, ano na lang to? Propaganda na lang to. Tatry na lang nilang siraan si Inday Sara dito. Oh, ang problema, sabi nito, Boss Dada, what program? Anong program ginawa mo? Ba't ka pumayat ka? Oh, ano lang kayo, basta wag kayo magjowa. Pag hindi kayo nagjowa, papayat kayo. Oy, Jake Arsobal, mabuhay ka. God bless you. Mga 2x2 natin dyan sa California. Nauuwi to si Jake Arsobal dito sa Pilipinas. Makikita kami yung kumag na yan eh. O, taga Cavite yan, batang Cavite yan. O, baka sakali, maisama natin yung mga banateros pag nakita-kita tayo. Di ba? O, kaya, ano yan? Hindi nila kaya makakuha ng 16. Ano mo, somehow, masaya ba kayo? Hindi, lagyan nyo nga sa comment section. Masaya ba kayo na naging si Chis Escudero yung presiding officer? Ako, okay sa akin si Chis Escudero. Maganda yung panimula ni Chis Escudero. Ewan ko lang, siguro kung pagkatapos nung hearing kahapon, kinausap na nila Tito Soto na, "Hoy, Chis, ano ka ba? Kaya ka nga namin nilagay dyan para gawin nating tanga si Inday Sara Tapos, putya, ginaling-galingan mo naman. Ang problema, nilagay na nila si Chis Escudero. Hindi na nila mapipigilan niya. Kasi hindi na nila pwedeng palitan si Chis Escudero. Bakit? Puta, hinalal nyo na Kapag pinalitan nyo pa si Chis Escudero, ibig sabihin, putang na ayaw nyo nung pagiging patas si Chis Escudero. Pero again, wag tayong masyadong papakasiguro kay Chis Escudero. Although, gagawin ni Chis Escudero to kasi din siya re-electionist din niya si Chis Escudero sa 2028 elections. So malamang sa malamang, yan si Chis Escudero, aayusin niya yung kanyang reputasyon. At babantayan natin si Chis Escudero kung magiging patas ba siya. Kasi yung unang araw, naging patas siya. Di natin alam mamaya. Kasi siyempre, nakapag-meeting na yan. Kasi may sinasabi sila na kaya daw bumaliktad dyan si Chis Escudero kasi pinatawag daw yan sa Malacanang. Hindi ba cup-bearer ni Lisa Marcos yan. So baka ganun din. Baka pagkatapos ng hearing kahapon, pinatawag niya si Chis Escudero tapos sinabi niya, "Hoy Chis, anong ginawa mo? Masyado ka naman nagmagaling. Ginalingan mo naman masyado. Binalakura mo naman masyado mo naman pinagmukhang tanga si Win Gatchalian tapos dininay mo pa yung mga request motion ng prosecution." So mamaya babantayan natin si Chis Escudero. Kung firm pa din siya na patas, kung unbiased pa din siya. Kasi maraming pwedeng mangyari sa loob ng 24 oras kasi yun naman talaga ang gusto nilang mangyari diyan, babuyin si Inday Sara. And kung itutuloy-tuloy ni Chis Escudero yung demeanor, yung katulad nung aura niya kahapon, yung ganun na Chis Escudero na patas, delikado yung prosecution. Pero syempre hindi natin alam kung magiging ganun pa rin ba si Chis Escudero mamaya. Kaya yan ang aabangan natin. Kaya mamaya magla-live tayo ulit. Sa akin kayo manonood doon kayo sa akin manonood kasi tayo doon, magchat-chat tayo doon sa comment section is the trial still later at 2 p.m.? I think mga ganung oras ulit. Kaya nga mamaya, tapusin na natin to maya-maya tapos tingnan na natin para ready na tayo setup ko. Kahapon kasi yung simula nung live ko, medyo off. Kasi walang sound kasi nagkamali ako ng pinindot. Kasi wala akong external monitor na dala ngayon Ang dala ko lang ngayon is laptop lang. So, yung OBS ko, tiningnan ko pa kahapon kung pwede. But since pwede, makaka-live broadcast tayo mamaya ng hearing at bantayan natin sabay-sabay si Chis Escudero kung magiginago ba yan. Kung matino pa rin siya, katulad kahapon magiging baliw na yan mamaya. Maraming pwedeng mangyari pag natulog ka, paggising mo, nakaraan nga, natulog ka lang, paggising mo, presidente na si Bongbong So, abangan natin yan lahat mamaya, okay? Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Ang haba na naman itong natin, 114 minutes, grabe, magdadalawang oras na naman itong live stream natin. Na-miss nyo ba? Na-miss ko rin mag-live stream kasi ang ganda nakapag-usap tayo, pero pa rin naman tayo. What VPN are you using there? Dito sa Hong Kong, walang VPN. Pero walang ChatGPT sa Hong Kong, mag-VPN ka. Ang VPN ginagamit ko ay Surfshark. Sa China, consistent yung Surfshark. Solid. Sabi nito, don't trust Chis. Huwag kayo magtitiwala kay Chis. Sabi nito, hindi ako, binibigyan ko si Chis ng benefit of the doubt. Kasi alam ko naman, kahit paano,
independent man talaga yan. And may tinuk pa rin naman na natitira yan sa buhay niya. Kaya abangan natin, titingnan natin kung ano yung magiging style niya ngayon, kung parehas pa rin ba siya kahapon. No? Ayaw natin magbigay ng pangit na kagad, insinuations kagad, o pangit na tawag dito na opinion patungkol dyan. So, let's give him the benefit of the doubt. Let's just assume na matino talaga siyang tao, and let's see later kung matino pa rin siya. Kasi kung hindi, sana siya sa babanatan natin bukas, di ba? Ganun lang yun. Kaya, maraming salamat sa inyo. Mabuhay kayo. God bless you. At magkita-kita po tayo ulit mamaya. Isi-set up ko na yung vlog ko para pag nag-on yung live, dito kayo manood dito kayo manood, kasi at least pag dito kayo nanood, konti lang basher. Pag nanood kayo sa iba, maraming basher doon. Dito tayo mambabasya kanila. Okay, maraming salamat sa inyo. Mabuhay kayo. Kita-kits tayo ulit sa susunod na live stream, vlog, at sa susunod na upload. Salamat po. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang halong